Ang dating asawa ko ay pinilit akong pumirma sa mga papeles para sa annulment habang hawak ko ang ultrasound scan ng aming kambal para lamang makahabol siya sa fitting ng kanyang wedding suit kasama ang anak ng CEO ng kumpanya. Eksaktong 1 taon pagkaraan, sa isang alumni reunion, nang siya ay nasa tuktok ng kapangyarihan at tinatawanan ako, tinawag akong walang kwentang talunan, isang salita lamang mula sa aking mga anak, ang sapat upang ibagsak ang kanyang upuan bilang CEO at ang kanyang bilyong-pisong kasal sa isang maruming putik. Paano ko, isang single mom na walang pera, nagawang durugin ang taksil sa putik at agawin ang lahat mula sa kanya? Binuksan ko ang pinto ng VIP room ng 5-star na Imperial Restaurant nang tumunog ang orasan ng eksaktong 7:30 ng gabi. Ang hangin sa loob ay makapal na sa amoy ng mamahaling pabango, matapang na usok ng tabako, at pekeng tawa na hinaluan ng pagbabalat kayo. 10 taon na ang nakalipas, mula nang umalis ako sa universidad na may degree sa ekonomiya. Ang dating sagradong konsepto ng alumni reunion ay naging isang di nakikitang entablado kung saan ang mga talunan ay mahiyain na nagtatago sa sulok habang ang mga nagtagumpay ay nagmamayabang ng kanilang mga susi ng mamahaling kotse. Limitadong edisyon ng branded na bag o mga posisyong nakaukit sa ginto sa kanilang business card. Inusog ko ang bakanting upuan sa pinakamalayo na sulok, malapit sa mabigat na kortinang velvet na bumababa mula sa kisame. Suot ko lamang ang isang simpleng itim na silk-fitted dress, walang alahas. Ang aking buhok ay nakatali sa isang malinis na bun. 5 taon bilang isang single mom na mag-isang nagpapalaki ng kambal sa magandang, ngunit walang awang Maynila, ay naghasa sa akin ng kakayahang itago ang aking damdamin. Uminom ako ng mineral water. Malamig na pinagmamasdan ang palabas na nagaganap sa harapan ko. Hindi sana ako pupunta, ngunit ang class president ay tumawag sa akin ng 5 beses. Nagmamakaawa na dumalo ako. Sinabing ito ay isang anibersaryo. 10 taon ng pagtatapos, at ang class president ay hindi dapat lumiban. Nang itaas ng class, tanging mayabang na ingay. Lahat ng 30 tao sa silid ay agad na tumahimik. Lahat ng mata ay nakatingin sa pinto. Walang iba ang pumasok kundi ang isang lalaki na nakasuot ng custom-made na gray ash 3-piece suit na perpektong bumagay sa kanyang matangkad na figura. Tuwid na ilong. Walang kamaliyang buhok na suklay pabalik. Sa kanyang kaliwang pulso ay kumikinang ang isang Patek Philippe na relo na kasing halaga ng isang magandang apartment sa gitna ng Maynila. Pumasok siya ng may kaswal na kagaanan. Ang kanyang matalas na tingin ay gumala sa silid na parang isang monarko na nagmamasid sa kanyang mga sakop. Ang puso ko ay lumaktaw ng isang pintig at pagkatapos ay bumilis ang tibok sa aking dibdib. Ang kamay na may hawak na baso ay kusang humigpit hanggang sa pumuti ang mga buto. Ito ay si Demetrius, ang aking dating asawa. Ang nagtapon sa akin ng mga papeles ng paghihiwalay sa harap ko 5 taon na ang nakalipas sa gitna ng malakas na ulan, kasama ang malupit na mga salita. Kasama mo, mananatili akong isang maliit na clerk magpakailanman. Kailangan ko ng karera, at hindi mo ito maibibigay sa akin. Ang class president ang unang nag-react. Halos lumukso siya. Kumaripas patungo sa pinto. Yumukod ng may mapagkumbabang ngiti na nakakapanindig balahibo. Diyos ko! Demetrius Alexander, ang CEO. Anong hangin ang nagdala sa inyong isang malaking boss dito? Akala namin, sa lahat ng inyong abala sa kumpanya, hindi kayo makakadalo. Anong karangalan? Pakiusap. Pakiusap. Maupo kayo sa pangunahing upuan. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat, sabi ni Demetrius. Ang pulong ng board of directors ay umabot ng mas matagal kaysa sa inaasahan. At iginiit pa ng asawa ko na dalhin ko siya sa pamimili. Halos hindi ko siya napilitang umuwi. Na-late ako. Ang bill ngayong gabi ay sa akin. Magpakasaya kayo. Agad na nagkaroon ng mga sigawan ng tuwa at palakpakan. Ang mga dating kaklase ay nagkumpulan kay Demetrius na parang langaw sa pulot. May nagbuhos sa kanya ng konyak
May nag-usog ng upuan. Nagtanungan sila tungkol sa kanyang multibilyon peso na proyekto. Pinupuri ang kanyang asawa, ang tagapagmana, ang ginintuang babae, na binanggit niya ng may di matago-tagong pagmamalaki. Nakaupo si Demetrius sa gitna, humihit-hit ng tabako at naglalabas ng mga singsing ng puting usok. Paminsan-minsan ay tumatango bilang tugon sa papuri, nang may kalahating ngiti sa kanyang mga labi. Nakaupo pa rin ako sa aking madilim na sulok, dahan-dahang bumabalik sa normal ang aking paghinga. 5 taon ko siyang iniiwasan. At ngayon, ang tadhana, ang manloloko, ay nagdala sa amin sa pagtatagpo sa masikip na espasyong ito. Nag-abot na ako sa aking bag para umalis, sa pagdadahilang nagkasakit ang bata. Hindi ako natatakot sa kanya. Naiinis lang akong huminga sa iisang hangin kasama ang halang na iyon. Ngunit sa sandaling gumalaw ako, ang tingin ni Demetrius ay gumalaw sa aking sulok. Ang kanyang paggalaw gamit ang tabako ay natigilan. Sa pamamagitan ng ulap ng usok, nakita kong lumitaw ang kanyang mga mata at isang nakakamatay na masamang ngiti. Ang dahan-dahang kumalat sa kanyang mga labi, pinatay niya ang kanyang tabako at kumatok ang daliri na may singsing ng kasal na may brilyante sa salamin na lamesa. Aba, tingnan ninyo kung sino ang nakaupo doon. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang beauty queen ng aming kurso. Ana, bakit ka nagtatago sa sulok? Matagal na tayong hindi nagkikita. Halos hindi kita nakilala. Lahat ng 30 pares ng mata sa silid ay agad na bumaling sa akin. Ang espasyo ay napuno ng nakakasukang katahimikan. Walang sino man sa unibersidad ang nakakaalam na kami ni Demetrius ay nagpakasal at naghiwalay nang mabilis. Nagpakasal kami kaagad pagkatapos ng pagtatapos. Nagkaroon ng isang simpleng kasal sa aming bayan at hindi pa namin naianunsyo sa mga kaibigan nang bumagsak ang kasal. Sa kanilang mga mata, si Demetrius ay nagpapakita lamang ng atensyon sa isang dating kakilala. Ngunit kaming dalawa lamang ang nakakaunawa na ang bawat salita niya ay libu-libong di nakikitang kutsilyo na nakaturo sa akin. Pinanatili ko ang isang walang emosyong ekspresyon, hindi tumatayo o umatras. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Magandang gabi, CEO. Napakarami ninyong ginagawa. Ngunit ang inyong memorya ay kasing husay pa rin. Hindi ko lang gusto ang ingay. Umupo ako sa sulok para sa katahimikan. Para sa katahimikan? Malakas na tumawa si Demetrius. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa VIP room. Dala ang walang kahihiyang paghamak. Inusog niya ang kanyang upuan, tumayo, at dahan-dahang lumakad patungo sa akin. Noong estudyante ka, napakataas ng tingin mo sa sarili. Maraming lalaki ang naghabol sa iyo, ngunit hindi mo man lang sila tiningnan. Narinig ko na mahirap ang mga nakaraang taon para sa iyo. Nag-iisa ka. Ano na? Hindi pa naman tuluyang kumupas ang iyong ganda. Sa 5 taon, wala ka pa ring nakitang mas mahusay. O masyadong mataas ang iyong pamantayan. Masyado kang nagpakatayog, kaya nagsialis silang lahat. Sa likod ko, narinig ang mga pagtawa mula sa mga babae na dati ay naiinggit sa akin. Ang class president, nakita ang lumalalang sitwasyon, ay sinubukang mamagitan. Ngunit pinatigil siya ni Demetrius sa isang kumpas ng kamay. Tiningnan niya ako mula sa itaas. Tulad ng isang taong nasa tuktok ng tagumpay, na tumitingin sa isang langgam sa putik. Gusto niyang patunayan sa akin. Tingnan mo, wala ako. Mananatili kang isang mahirap na talunan. At ako, iniwan kita. Nakuha ko ang buong mundo. Ngumiti ako, at dahan-dahang tumayo. Ang itim na stiletos ay naglabas ng matalim, malamig na tunog sa sahig. Abot ko lang ang kanyang baba. Ngunit ang tingin ko ay hindi nakaturo sa itaas. Tinitingnan ko siya. Diretso sa kaduwagan, na sinubukan niyang itago. Sa likod ng mamahaling tatak, mas mahusay o mas masahol, depende kung paano. Demetrius, may mga gustong kumain ng talaba na may champagne, ngunit kailangan nilang lumuhod at dilaan ang mga paa ng iba. Mas gusto kong magluto ng isang plato ng simpleng lugaw,
gamit ang aking pinaghirapan at dugo. Ngunit matutulog ako nang mahimbing sa gabi, nang hindi namumula sa kahihiyan. Kaya naniniwala ako na ang buhay ko ngayon ay napakahalaga. Hindi bababa sa mas mahalaga kaysa sa mga nagbenta ng kanilang konsensya para sa isang upuan. Ikaw! Ang mukha ni Demetrius ay agad na nagbago. Mula sa matingkad na pula, ay naging abo. Ang ugat sa kanyang sentido ay kumikibot. Ang aking mga salita ay tumama mismo sa kanyang Achilles heel. Ang pinakamalaking kahihiyan na kanyang tiniis, ang pagpayag na maging manugang ng isang oligarko. Nagngalit ang kanyang ngipin at humakbang pasulong. Hinaharangan ang aking daan. Matalas ang iyong dila, ang parehong bobo na pagmamatigas na sumisira sa iyong buhay. Tingnan natin kung gaano katagal ka makakabangon sa Maynila sa ganitong saloobin. Ang isang walang utang na loob na babae na tulad mo ay karapat-dapat na manatili sa ilalim ng lipunan habang buhay. Hinigpitan ko ang strap ng aking bag, handa nang sumagot, nang biglang. Ang mabigat na pinto ng VIP room ay muling bumukas. Mama! Mama! Ana! Dalawang malinaw, malinis, at tinig ng bata ang pumunit sa makapal at pag-alit na kapaligiran. Lahat ng nasa silid, kasama si Demetrius, ay biglang bumaling sa pinto. May dalawang bata na nakatayo doon. Isang batang lalaki na nakasuot ng maliit na checkered shirt. Mahigpit na hawak ang kamay ng isang batang babae na nakasuot ng puting prinsesa dress na may maliwanag na pulang ribbon sa kanyang buhok. Dalawang kaakit-akit, maputing balat, mabilog na bata. Magkamukha na parang dalawang patak ng tubig. Ngunit ang nagpanginig sa lahat ng 30 tao sa silid ay ang kanilang mga mukha. Itim, bahagyang slanting na mata, matangkad na ilong, manipis na labi. Sila ay eksaktong kopya ni Demetrius. Nakakatakot na magkamukha, na parang perpektong Xerox copy ng mukha ng CEO na nakatayo sa gitna ng silid. Sina Miguel at Maria ay hindi natakot sa dami ng tao. Nakita nila ako, binitawan ang kanilang mga kamay, at kumaripas patungo sa aking sulok. Lumapit si Maria sa akin, niyakap ang aking mga binti, at naiinis na ngumiwi. Mama, si Yaya Rosalie napakatagal sa banyo. Napagod kami sa paghihintay sa lobby, at tinanong namin ang receptionist kung nasaan ang iyong silid. Miss na miss ka namin. Mas kalmado si Miguel. Tumayo siya sa tabi, ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa laylayan ng aking damit at ang kanyang malinaw na mga mata ay maingat na tumingin sa silid at tumigil sa matangkad na lalaki na nakatayo sa harap ni Mama. Umupo ako, niyakap si Maria ng isang kamay at hinaplos ang ulo ni Miguel ng kabilang kamay. Nanginginig ang aking ilong. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili na huwag umiyak. Sinabihan ko ang yaya na maghintay sa kanila sa play area, sa ground floor. Hindi ko inaasahan na makikita ng mga pasaway na ito ang kanilang sarili ang daan dito. Nang dahan-dahan akong tumayo, tiningnan ko ng diretso si Demetrius. Nagmatigas siya. Ang kanyang buong katawan ay nagyelo na parang estatwa. Malawak ang kanyang mga mata. Sa takot ay tiningnan niya ang mga bata. Ang kanyang dibdib ay malakas na bumangon. Ang kanyang paghinga ay nabali. Ang kamay na may hawak na relo na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay nanginginig ng husto kaya kinailangan niyang ikuyom ang kanyang mga kamao. Ngunit hindi rin ito naitago ang kanyang takot. Ang mga batang ito, sila, ang boses ni Demetrius ay garalgal, sirang-sira, na parang sa isang taong sinasakal. Umurong siya ng kalahating hakbang, natisod sa paa ng sofa at muntik ng matumba. Nagkaroon ng bulungan sa silid, na parang isang nabalisa na pugad ng bubuyog. Ang mga tao ay nagbubulungan. Tinatakpan ang kanilang mga bibig sa pagtataka. Ang biological na pagkakahawig na ito ay isang matibay na ebidensya na hindi maaaring pasubalian. Ihinila ko sina Miguel at Maria nang bahagya palapit sa akin. Iniunat ang aking likod. At, nakataas ang ulo, hinarap siya. Gusto mo akong makitang masira? Pwes, magpapakilala ako. CEO, ito ang aking mga anak. Ilang taon na sila?
Tanong ni Demetrius. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon kay Miguel, hindi sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa paghihintay ng sagot. 5 taon. 5 taon. 5 taon. Ulit ni Demetrius na parang baliw. Ang kanyang mga pupil ay biglang lumiit. Ang isang batikang negosyante na tulad niya ay hindi maaaring hindi masagot ang simpleng problema. 5 taon na ang nakalipas. Sa gabing iyon, nang pilitin niya akong pumirma sa mga papeles ng paghihiwalay at ipinagtulakan ako palabas ng bahay. Dagdag pa ang 9 na buwan at 10 araw ng pagbubuntis. Lahat ay nagkakatugma hanggang sa segundo. Biglang humakbang si Demetrius patungo sa akin. Iniabot ang kanyang kamay na parang gustong hawakan si Maria. Ana, bakit ka noon? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Bakit mo ito tinago sa akin? Umurong ako. Itinaboy ang kanyang kamay sa ere. Ang aking tingin ay malamig. Tulad ng 1,000 taong iceberg. Para saan? Para hadlangan ang iyong karera. Huwag kang mag-alala. Warni by Marsanggo. Huwag mag-alala. Sa loob ng 5 taon. Ako mismo ang nagdala sa kanila. Ako mismo ang nanganak. Ako mismo ang nagpalaki. Sa kanilang birth certificate, ang ama na kolum ay blanco. Mula sa gabing umalis ka para sa ibang babae. Ang mga batang ito ay walang kinalaman sa iyo. Biglang itinaas ni Miguel ang kanyang maliit na mukha, ang kanyang madilim na mga mata. Namana mula sa lalaking ito, ay kumikinang sa lamig ng distansya. Kumunot ang kanyang noo, itinuro ang daliri kay Demetrius, at malinaw na sinabi, Mama, sino ang lalaking ito? Bakit siya ganyan makatingin sa iyo? At gusto pa niyang hawakan si Maria. Hindi ko siya gusto, Tio. Ang salitang Tio, na binigkas ng kanyang sariling anak, ay isang nakamamatay na suntok kay Demetrius. Umurong siya ng 2 hakbang. Ang kanyang mukha ay pumuti na parang tela. Nakabuka ang kanyang bibig. Hindi makapagsalita ng kahit isang salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Malumanay akong ngumiti. Hinaplos ang ulo ng aking anak at sinadyang malakas na sinabi upang marinig ng lahat sa VIP room. Isang estranghero lang, anak. Masyadong maingay dito. Hindi ito ang lugar para sa atin. Ihahatid ka na ni Mama sa bahay para matulog. Hinawakan ko ang kamay ng mga bata at determinado akong tumalikod upang umalis. Sa likod ko ay naiwan ang mga nagulat na tingin ng 30 dating kaklase at ang nakayukod. Nanginginig na figura ng multi-billion peso na CEO na nakakapit sa gilid ng mesa. Ngunit alam kong ang pagdating ni na Miguel at Maria ngayong gabi ay nagpasimula ng isang bombang may timer. At ang mga nagdudurog sa akin at sa aking mga anak 5 taon na, ang nakakaraan ay malapit ng magbayad ng halaga na hindi nila inaasahan. Ang mabigat na pinto ng nara ng VIP room ay dahan-dahang nagsara. Pinutol ako mula sa bulungan at mga bulungan na nagsisimulang kumulo na parang tubig sa isang kaldero sa apoy. Ang tunog ng aking takong sa malamig na marmol na sahig ng koridor ng restaurant ay may ritmo, tiyak, at walang kahit kagtiting na panginginig. Mahigpit kong hawak ang maliliit na kamay ni na Miguel at Maria. Ang kanilang maliliit na figura ay isang malaking suporta para sa akin sa sandaling ito. Sa koridor ay may mahinang amoy ng lemongrass. Kabaligtaran ng nakakasakal na kapaligiran ng silid na kakalabas ko lang. Hindi ako nagsisi na inihayag ko ang katotohanan. Itago? Bakit ko kailangang itago? Hindi ako ng babae. Hindi ako nagnakaw. At lalong hindi ko iniwan ang sarili kong dugo para sa walang saysay na kaluwalhatian. Marangal ko silang ipinanganak. Marangal ko silang pinalaki. Itinuro sa kanila ang kagandahang asal at pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkakita ni Demetrius sa kanila ay isang di nakikitang sampal lamang sa kanyang nakakatawang kayabangan. Ngunit alam kong ang isang tao na tulad ni Demetrius na nahuhumaling sa kanyang imahe ay hindi lang ako basta-basta papakawalan. At tulad ng inaasahan ko, sa sandaling kami ng dalawa, ay nakarating sa elevator lobby, narinig ang nagmamadaling, wobbly na mga yapak mula sa likuran. Ana,
Huminto ka! Huminto ka! Ang sigaw ni Demetrius ay pumunit sa katahimikan ng high-end na restaurant. Ilang waiter na nakatayo sa malapit ay takot na lumingon. Huminto ako at dahan-dahang lumingon. Patungo sa akin si Demetrius na parang isang hayop na nasukol. Ang kanyang perpektong fitted na three-piece suit ay gusot. Ang kanyang kurbata ay bastang nakaluwag. Ang kanyang mukha ay namumula. Marahil ay mula sa ininom na alak o sa shock. Malakas siyang humihinga. Huminto ng 2 hakbang mula sa amin. Ang kanyang baliw na tingin ay nagpaikot-ikot sa pagitan ng mga mukha ni na Miguel at Maria. At pagkatapos ay bumaling sa akin. Sa kanyang mga mata ay may halo ng shock, galit, at maging takot. Agad na humakbang pasulong si Miguel. Inunat ang kanyang mga kamay upang protektahan si Maria. At matalim na tiningnan ang galit na lalaki. Nagtago si Maria sa likod ko, kumakapit sa aking damit. Ipaliwanag mo sa akin ngayon. Kailan sila ipinanganak? Anong petsa? Buwan? Taon? Paano mo nagawang itago ito sa akin, Ana? Pareho silang mga anak ko. Hindi ba? Sumagot ka. Ang boses ni Demetrius ay pumiyok. Iwinawagayway niya ang kanyang mga kamay, na parang gustong akong hablutin. Ngunit natigilan siya sa kalagitnaan. Nang makita ang aking malamig na tingin, niyakap ko ang mga bata sa balikat. Malumanay na hinaplos ang buhok ni Miguel at itinaas ang aking mga mata sa nag-iibang mukha ng lalaki. CEO, nasa pampublikong lugar tayo. Pakiusap, panatilihin ang inyong dignidad. Tinatakot ninyo ang mga bata. Anong dignidad ang pinagsasabi mo? Halos sigaw ni Demetrius, ngunit agad niyang ibinaba ang kanyang boses nang mapansin ang mausisa na tingin ng mga administrador sa malayo. Ipinanganak mo ako ng mga anak. Dala mo ang aking dugo sa loob ng 5 taon at hindi ka nagsabi ng kahit isang salita. At ngayon ay hinihiling mo sa akin na panatilihin ang aking dignidad? Anong karapatan mo upang agawin sa akin ang pagiging ama? Nauunawaan mo ba kung anong kalupitan ang iyong ginawa? Tumawa ako. Ang tawa ay nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hinaluan ng kapaitan at paghamak. Kalupitan. Isang lalaki na nagtaboy ng kanyang asawa sa kalye, sa gitna ng malakas na ulan, upang magdala ng anak ng isang mayamang tao sa kanyang bahay, ay naglakas loob na kausapin ako tungkol sa kalupitan. Karapatan na maging ama. Ngumiti ako. At bawat salita ko ay matalim na parang labaha, na pumutol sa lahat ng kanyang nakakatawang argumento. Anong karapatan mo ang humiling ng pagiging ama? Ang karapatan ba ng isang nagpilit sa kanyang asawa, na pumirma sa annulment upang makahabol sa fitting ng kanyang wedding suit kasama ang anak ng chairman? O ang karapatan ba ng isang ngayon lang ay nang insulto sa akin, na ako ay isang talunan na hindi nakahanap ng mas mahusay? Pakinggan mo ng mabuti, Demetrius. Sa mga birth certificate ng mga batang ito, ay pangalan lamang ng ina. Dala nila ang aking apelyido. Sa aking laman, sa aking kabataan, sa aking buhay, sa operating table ko sila ipinanganak. Sila ay sa akin lamang. At ikaw ay isang duwag na donor lamang ng kalahati ng DNA. Kaya't huwag kang tumayo dito at magsalita tungkol sa mga karapatan na hindi mo kailanman karapat-dapat. Ikaw ay baliw, bulong ni Demetrius, umatras ng kalahating hakbang. Ang aking galit at ang aking matibay na lohika ay parang bugso ng malamig na tubig na naghugas sa kanya ng lahat ng maskara ng kapangyarihan na kanyang pinagsikapan. Itinago mo sila dahil kinamumuhian mo ako, hindi ba? Gusto mo silang gamitin para ipaghiganti ako? Ana, huwag kang masyadong inosente. Tingnan mo ang iyong sarili. Nag-iisa ka sa sahod na kakarampot. Paano mo bibigyan sila ng mas magandang buhay? Sa pagpapanatili sa kanila sa iyo, ikaw lang ang nagpapahirap sa kanila. Ibigay mo sila sa akin. Mayroon na akong pera. Katayuan. Maaari ko silang ipadala sa pinakamahusay na internasyonal na paaralan. Maninirahan sila sa isang mansion. Bago matapos ni Demetrius, itinaas ko ang aking kamay. Pinutol ang kanyang nakakatawang pantasya. Manahimik ka. Ang aking boses ay malamig at determinado. Sa tingin mo ba,
Mabibili ng iyong pera ang lahat? Marahil ang iyong konsensya ay nabili nito, ngunit ang aking mga anak ay hinding-hindi. Internasyonal na paaralan. Mansion. Dadalhin mo ang aking mga anak sa bahay upang tawagin nilang Mama ang babaeng nagnakaw ng asawa ng kanilang ina? Gusto mo bang ang aking dugo ay manirahan sa kahihiyan sa ilalim ng anino ng pamilya ng iyong asawa ang oligarko? Demetrius, tigilan mo na ang panloloko sa iyong sarili. Nag-aalala ka ba sa mga bata o takot ka lang? Takot na baka mabunyag ang lihim na ito at ang upuan ng CEO na ibinigay ng iyong biyenan ay mawala? Takot na baka itaboy ka ng iyong asawa, ang prinsesa, mula sa bahay? Kapag nalaman niyang mayroon kang 2 anak sa labas, ang mukha ni Demetrius ay naging puti mula sa matingkad na pula. Bawat salita ko ay tumatama sa pinakaduwag na sulok ng kanyang kaluluwa. Ang asawa ni Demetrius, ang kilalang tagapagmana ng pinakamalaking construction conglomerate sa lungsod, ay pinakasalan siya dahil sa kanyang magandang hitsura at pagiging masunurin, ngunit hinding-hindi niya tatanggapin ang isang lalaki na may nakaraang kasal. Batid na batid ni Demetrius ito. Gusto niyang kunin ang mga bata, hindi dahil sa damdaming ama, kundi dahil sa pagmamay-ari at takot sa isang hindi kontroladong variable na nagbabanta sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Ikaw, bata, ikaw ba ay nagbabanta sa akin? Wala akong oras para takutin ka. Nagbababala lang ako. Ang elevator ay tumunog at bumukas. Hinawakan ko sina Miguel at Maria at pumasok. Pinindot ang button ng underground parking. Bago nagsara ang metal na pinto, tiningnan ko ng diretso ang kanyang nanlilisik na mga mata at sinabi ang huling pangungusap na sumira sa lahat ng kanyang ilusyon. Ako at ang aking mga anak ay mayroon na ngayong napakaligaya na buhay. Kung maglakas loob kang kahit isang hakbang na pumasok dito, ipinapangako ko, malalaman mo kung paano mawalan ng lahat ng iyong sinasamba. Tandaan mo, mayroon kang mawawala at ako ay wala. Paalam CEO. Ang mga pinto ng elevator ay nagsara. Iniiwan si Demetrius sa labas kasama ang kanyang kawalan ng kapangyarihan at takot. Pinanood ko ang kanyang figura na nawala sa makitid na siwang. At bumuntong hininga. Ngayon lamang kumalat ang pagod sa aking buong katawan. Lahat ng tensyon ng nakaraang kalahating oras ay sumipsip ng lahat ng aking lakas. Mama, masama ba ang lalaking iyon? Tanong ni Maria. Itinaas ang kanyang bilog at inosenteng mga mata. Mas mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay at matatag na sinabi, kung sasaktan ng lalaking iyon si Mama, babugbugin ko siya. Poprotektahan ko si Mama. Ngumiti ako. Lumuhod sa malamig na sahig ng elevator at niyakap ang aking mga anghel. Nanginginig muli ang aking ilong, ngunit determinado akong hindi umiyak. Ang aking mga luha ay natuyo 5 taon na ang nakakaraan. Ayos lang, mga mahal ko, habang nasa tabi ninyo si Mama, walang sinumang sasaktan tayo. Tara, kumain tayo ng ice cream. At pagkatapos ay umuwi para matulog. Binuhat ko si Maria at, hawak ang kamay ni Miguel, lumabas ng elevator. Ang aming 3 anino ay humaba sa sahig ng underground parking. Alam kong ang laban ngayong gabi ay simula pa lamang. Hindi susuko si Demetrius. Sa katunayan, ang kanyang pagiging makasarili at takot ang magtutulak sa kanya na gumawa ng mas baliw na mga bagay. Ngunit hindi ako natatakot. Ang mahinang babae na iyon, na marunong lamang umiyak at magmakaawa, ay namatay 5 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay nakatayo rito ang isang ina, isang mandirigma, na handang sirain ang sinumang maglakas loob na saktan ang kanyang mga anak. Ang taxi ay nagmamadali sa gabi. Ang mga ilaw ng mga poste ay lumao sa bintana. Niyakap ko ang mga natutulog na bata. Hinayaan ang masakit na alaala ng gabing iyon. 5 taon na ang nakakaraan na dahan-dahang bumalik. Malinaw at matalim, na parang kahapon lang nangyari. Ngayon, sa Maynila, umuulan muli ng hindi pangkaraniwan. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa salamin ng taxi, na dumadaos-dos sa tahimik na mga kalye, ay nagbigay sa akin ng ginaw. Ang alaala ay isang malupit na bagay.
Akala mo ay inilibing mo ito sa ilalim ng libu-libong patong ng panahon. Ngunit sapat na ang isang patak ng ulan, isang pamilyar na tunog, at ito ay muling lumalago, dinudurog ang iyong kaluluwa, hanggang sa dumugo. 5 taon na ang nakaraan. Sa ganoong ulan, madilim na gabi, ang langit ay itim, walang kahit isang bituin. Tulad ng aking kinabukasan noon, kami ni Demetrius ay 25 taong gulang. Kami ay magkasintahan sa kolehiyo, nagmamahalan ng buong kalinisan at kahirapan ng kabataan. Pagkatapos ng unibersidad, sa kabila ng pagtutol ng aming mga pamilya, nagkaroon kami ng isang simpleng kasal sa aming bayan at lumipat sa Maynila upang magsimula ng buhay. Nangungupahan kami ng isang maliit na kwarto na mas maliit pa sa 20 na mi kwadrad sa isang lugar sa Lubao. Isang lumang kwarto sa isang siksikang tenement building na may tumutulo na bubong. Sa tag-init, mainit doon na parang horno, at sa tag-ulan, basa, bumabaha ang tubig sa ilalim ng kama. Ngunit noon, hindi ito mahirap para sa akin. Nagtatrabaho ako bilang accountant sa isang maliit na pribadong kumpanya. At si Demetrius, bilang sales manager sa isang kumpanya ng construction materials. Sa gabi pagkatapos ng trabaho, pumupunta ako sa palengke, bumibili ng isang bungkus ng gulay, isang piraso ng karne, nagluluto ng mainit na hapunan, at naghihintay sa kanya. Naniniwala ako ng bobo na kung magkasama kami, isang araw ay bibili kami ng isang maliit na apartment, magkakaroon ng masunuring mga anak, magtatatag ng isang tunay na tahanan. Ngunit nagkamali ako. Hindi sinira ng kahirapan ang aking pag-ibig. Ngunit sinira nito ang mga nalalabing konsensya at pagpapahalaga sa sarili ni Demetrius. Humigit kumulang 6 na buwan bago ang annulment, nagsimulang magbago si Demetrius. Maaga siyang umaalis at huli na umuuwi. Palagi siyang amoy mamahaling alak at pabango ng babae. Nagsimula siyang magreklamo na ang aking pagkain ay walang lasa, na ang aming silid ay isang butas, na ang aking damit ay pang-probinsya. Tiniis ko. Sinasabi sa aking sarili na ito ay dahil sa stress sa trabaho. Ang tugatog ay ang nakamamatay na gabing iyon na umuulan. Sa araw, nagpaalam ako sa trabaho ng kalahating araw at pumunta sa OBGYN. Ang doktor, na nakatingin sa monitor ng ultrasound, ay ngumiti at sinabi, "Binabati kita. May kambal ka." Ang parehong embryo ay malusog. May tibok ng puso. Hawak ang resulta ng ultrasound. Umiyak ako sa tuwa. Lahat ng sama ng loob at pagod ng mga nakaraang buwan ay tila naglaho. Kumaripas ako pa uwi. Bumili ng maliit na bulaklak. Nagluto ng paboritong pagkain ni Demetrius. Naghanda ng mesa. At naghintay. Gusto ko siyang sorpresahin. Naniniwala ako na ang pagdating ng 2 anghel ay magpapabalik sa kanya ang mainit at mapagmahal na asawa na dati siya. Alas, 10 ng gabi. Alas, 11 alas, 12. Sa labas ay bumubuhos ang ulan. Kumikislap ang kidlat. Bumukas ang kandado. Pumasok si Demetrius. Hindi niya inalis ang kanyang basang sapatos. At dumaan siya sa gitna ng silid. Hindi siya amoy alak. Tanging nakakatakot na pagiging matino. Tiningnan niya ang malamig na hapunan. Pagkatapos ay ako, na nagtatago ng ultrasound scan sa likod ko. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Ibinato niya sa lumang kahoy na mesa ang isang tumpok ng mga papeles. "Pumirma ka." Natigilan ako. Hawak ang scan sa aking kamay. Lumapit ako at kinuha ang mga papeles. 4 na salita. Petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal ang tumama sa aking mga mata. Umikot ang aking ulo. Nagkaroon ng tunog sa aking mga tainga. "Demetrius, ano ito? Nagbibiro ka ba? Ayos lang naman tayo, di ba? Sino ang nagsabi sa'yo na ayos lang tayo?" Sigaw ni Demetrius. Kinukuha ang kanyang kurbata at ibinabato ito sa mesa. "Sawa na ako sa mahirap na buhay na ito. Sawa na ako sa amoy ng murang mantika sa iyong buhok. Sawa na ako sa butas na ito na may tumutulo na bubong. Sawa na ako sa pagbibilang ng bawat sentimo hanggang sa sahod upang makabayad ng upa. Ako ay isang lalaki.
Mayroon akong ambisyon. Kailangan ko ng karera. At ikaw, tingnan mo ang iyong sarili. Paano ka makakatulong sa akin, maliban sa mga hapunan na may piniritong patatas? Nakatayo ako ng walang kibo. Nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo na tumatarak sa aking puso. Mayroon kang ibang babae, hindi ba? Tanong ko. Ang boses ko ay namuo sa lalamunan. Hindi nagpumilit si Demetrius. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang tingin ay puno ng kalupitan at pagkauhaw sa kapangyarihan. Oo. Siya ang nag-iisang anak ng chairman ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Mahal niya ako. Maaari niya akong bigyan ng posisyon bilang branch director sa isang gabi. Maaari niya akong bigyan ng kotse, isang mansyon. Maaari niya akong bigyan ng hindi mo kailanman maibibigay sa akin, kahit ibenta mo pa ang iyong buhay. Sa susunod na linggo, darating ang kanyang pamilya mula sa ibang bansa upang pag-usapan ang kasal. Hindi na ako makapaghintay. Tapusin na natin ito. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko. Estranghero, malupit, taksil. Bukas palad niyang ipinagbili ang 7 taon ng aming relasyon para sa kayamanan at kaluwalhatian. Ang aking kamay na nagtatago ng ultrasound ay nanginginig. Ilang sandali lang. Gusto ko siyang sigawan. Magkakaroon tayo ng mga anak. Hindi ka ba natatakot gumawa ng ganitong kasalanan? Ngunit, nang tiningnan ko ang kanyang malamig na mga mata, nagising ako. Kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa mga bata, ano ang gagawin niya? Isang lalaking handang durugin ang kanyang asawa para sa kanyang karera. Hahayaan ba niya ang 2 anak sa labas ng kasal na maging hadlang? O pipilitin niya akong magpa-abort? O, mas masahol pa, aagawin ba ng pamilya ng oligarko ang aking mga anak sa pamamagitan ng pera at itatapon ako sa kalye ng walang dala? Hindi, hindi. Ang aking mga anak, ako mismo ang magpoprotekta sa kanila. Ang isang taong sakim sa kaluwalhatian na tulad niya ay hinding-hindi magiging karapat-dapat na maging ama sa kanila. Kinuha ni Demetrius mula sa kanyang bulsa ng jacket ang isang bank card at inihagis ito sa harapan ko. Narito ang 1,000,000 piso. Isipin mo ito bilang kabayaran para sa iyong kabataan. Sapat na ito upang makahanap ng bagong tirahan. Mabuhay ng ilang taon. Kunin mo. Pumirma ka. At mag-impake ka. Umalis ka. Ngayon din. Huwag mong pahirapan. Tiningnan ko ang gintong bank card na nakalagay sa petisyon ng pagpapawalang bisa ng kasal. 1,000,000 piso. 7 taon ng aking kabataan. Pag-ibig. Sakripisyo ay binili ng mura sa halagang 1,000,000 piso. Ngumiti ako. Isang ngiti na nagpatay loob kay Demetrius. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat mula sa mesa. Hindi na nanginginig ang aking kamay. Malalim akong huminga. Inilagay ang lahat ng aking pagmamataas at galit sa dulo ng panulat at nilagdaan ang aking pirma sa kolum ng asawa. Ibinato ko ang petisyon sa kanya. At, kinuha ang card, ay inihagis ito sa kanyang mukha. Tumama ang plastik sa kanyang pisngi at nahulog sa isang maliit na pool ng tubig ulan sa sahig. Ipasa iyo ang iyong maruming pera at bilhin mo ng kaluwalhatian gamit ito. Ang aking kabataan ay walang presyo. Hindi mo ito karapat-dapat bayaran. Mula sa sandaling ito, tapos na tayo. Hindi na tayo magkikita hanggang kamatayan. Tumalikod ako. Kinuha ang maliit na maleta na may ilang set ng damit na pangtrabaho. Isinuot ang manipis na raincoat at lumabas ng pinto. Bumubuhos ang ulan sa aking mukha. Ang malamig na hangin ay tumatagos sa aking mga buto. Mag-isa akong naglakad sa gabi. Sa isang kamay ang maleta. Sa kabilang kamay, yakap ang aking flat na tiyan. Ang mga luha ay nahaluan ng ulan, maalat, at mapait. Sa gabing iyon, sumumpa ako sa umaalong langit ng Maynila na ako ay mabubuhay, ipanganak ang mga batang ito, at palalakihin silang pinakamapagmalaking tao. At kung isang araw ay muling magpakita ang taksil na ito, pababayaran ko sa kanya ang kanyang kataksilan. Ang biglang paghinto ng taxi sa pasukan ng apartment complex ay sumira sa aking mga alaala.
Kinuha ko sa aking mga bisig ang natutulog na si Maria at hawak ang kamay ni Miguel lumabas ng kotse. Ngayon ay walang ulan sa Maynila. Bukas ay isang bagong araw. At alam kong mula bukas, isang tunay na bagyo ang bubuhos sa aking tahanan. 3 araw ang lumipas mula sa magulong gabing iyon sa Imperial Restaurant. 3 araw na. Mula nang itapon ko ang lumang SIM card sa basurahan, hinarangan ang lahat ng posibleng kontak sa mga dating kaklase. Alam kong sa kapangyarihan at koneksyon ni Demetrius, ang paghahanap sa aking tirahan o sa nursery school ng mga bata ay usapin lamang ng oras. Ngunit hindi ako nagtago. Tulad ng dati, pumupunta ako sa trabaho, inihahatid at sinusundo ang mga bata, naghahanda para sa di maiwasang tuwirang komprontasyon. Ang nursery school na Sunshine ay matatagpuan sa loob ng isang tahimik na eskinita sa isang residential area, sa ilalim ng mga lumang puno ng akasya. Sa araw na iyon, ang langit sa Maynila ay maulap. Ang hangin ay nagpapakislap sa mga dahon. Dumating ako sa aking lumang scooter sa tarangkahan ng 4:30 p.m. Sa pagliko ko sa eskinita, agad na umagaw ng aking pansin ang isang itim, kumikinang na Mercedes Maybach na sumasakop sa halos kalahati ng kalsada. Ang paglitaw ng ganitong karangyang kotse sa isang ordinaryong pribadong nursery school ay agad na umakyat ng atensyon ng maraming magulang at lokal na residente. Sa tabi ng kotse ay nakatayo ang isang sari-sari store ni Lola Elena. Isang matandang babae na humigit kumulang 60 taong gulang na masalita na nagtitinda dito sa loob ng 10 taon at kilala ang bawat magulang at bata. Sa kanyang pananaw, isang tunay na drama sa telebisyon ang naganap sa gabing iyon. Naisip ni Lola Elena. Ang itim na malaking kotse na iyon ay narito mula alas 2 ng hapon. Nakaupo ako, nagbubunot ng buto, at sinisilip ko ito. Bumukas ang pinto, lumabas ang isang lalaki. Guwapo, nakasuot ng mamahaling blazer, at amoy pabango. Naglalakad siya papunta at pabalik sa harap ng tarangkahan. Sumisilip sa nursery. Nang lumabas ang mga bata, kumaripas siya sa bakod, tinitingnan ang kambal. Kinawayan niya sina Miguel at Maria. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang 2 malalaking kahon ng laruan. Sumigaw siya. Miguel! Maria! Lumapit kayo kay Papa! Natakot ang mga bata. Namutla. Kumapit sila sa tagapagturo. Mahigpit silang hinawakan ni Teacher Lenny, ang tagapagturo, at hindi binuksan ang tarangkahan. Kumunot ang noo ng lalaki. Kinuha ang kanyang pitaka. At gustong bigyan ng pera ang guwardiya upang papasukin siya. Kukunin ko na sana ang walis para paalisin siya nang biglang dumating si Ana sa kanyang scooter. Ang kanyang mga mata noon ay matalas na parang kutsilyo. Ako, na matanda, ay nanlamig ang likod. Lahat ay ganoon nga, tulad ng nakita ni Lola Elena. Nang itayo ko ang scooter sa kickstand, kumulo ang dugo ko. Nakatayo si Demetrius, nakakapit sa mga rehas ng bakod, sinusubukang akitin ang mga takot na bata na nagtatago sa likod ng tagapagturo gamit ang mamahaling laruan. Lumakad ako ng malalaking hakbang patungo sa tarangkahan, inihagis ang helmet sa upuan ng may tunog. Demetrius, anong eksena ang ginagawa mo rito? Natigilan siya at lumingon. Nagpakita ng pagkalito sa kanyang mukha, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang mapagmataas na tingin. Inayos niya ang kanyang salamin, inayos ang kanyang blazer. Gusto ko lang bisitahin ang mga bata. 3 araw na ang nakakaraan. Nagpalit ka ng numero, umalis sa lumang trabaho. Kinailangan kong umupa ng detective upang mahanap ang nursery school na ito. Dinala ko sa kanila ang isang limitadong edisyon ng Lego. Gusto ng lahat ng bata ang ganyan. Tiningnan ko ang 2 malalaking kahon ng laruan na nakatambak sa mga hagdanan. At pagkatapos ay tiningnan ang mukha ng self-proclaimed na amang ito. Sa tingin mo, may halaga ang iyong mga laruan dito? Magmulat ka at tingnan mo, tinakot mo ang mga bata. Teacher Lenny, pakiusap, dalhin ang mga bata sa grupo. Hintayin mo ako ng sandali at pakiusap. Huwag mo silang palapitin sa mga estranghero.
Tumango ang tagapagturo at mabilis na inilayo sina Miguel at Maria. Nang mawala ang kanilang mga figura sa koridor, bumaling ako kay Demetrius. Nagsimulang magkumpulan ang mga usisero, mga magulang. Si Lola Elena, mula sa tindahan, ay nagpakinig din. Wala akong pakialam. Dapat ay hindi ako ang mahiya rito. Umupa ka ng detective upang sundan kami. Ang CEO ng isang malaking kumpanya ay kumikilos na parang isang kawawang stalker. Binalaan na kita sa restaurant. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyang tono. Bulong ni Demetrius. Lumapit at binaba ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga estranghero. Kawawa! 5 taon mong itinago ang aking mga anak. Upang sila ay mag-aral sa tagpit na butas na ito, upang sila ay magsuot ng murang damit mula sa palengke. At itinuturing mo itong pagkamaginoo? Ana, magising ka. Tingnan mo kung anong kotse ang ginagamit ko. Maaari ko silang ilipat sa pinakamahusay na bilingwal na paaralan sa lungsod na may personal na driver. Sapat na ang ari-arian na nakapangalan sa akin upang sila ay mamuhay sa karangyaan habang buhay nang hindi nagtatrabaho. Ikaw, isang ina, paano ka naglakas loob na agawin sa iyong sariling mga anak ang isang magandang kinabukasan at tanda dahil sa iyong pagiging makasarili? Ang mga salita ni Demetrius ay dumaloy ng maayos, na parang kabisado niya ang mga ito. Sa kanyang isip, ang pera ay makapangyarihan. Binili niya ang kaluwalhatian, at ngayon ay iniisip niya na maaari niyang bilhin ang ugnayan ng pagiging ama na itinapon niya sa basurahan 5 taon na ang nakakaraan. Ikinrus ko ang aking mga braso sa dibdib at tumawa. Ang tawa sa gitna ng madilim na araw ay naging mapait at nakakairita. Magandang kinabukasan. Ano ang tinatawag mong magandang kinabukasan? Ang mamuhay sa karangyaan, ngunit tawagin ang ibang babae na mama. Ang magmana ng ari-arian, ngunit patuloy na matakot na itatapon ka ng pamilya ng iyong madrasta. Demetrius, nakalimutan mo ang isang simpleng bagay. Humakbang ako pasulong. Itinuon ang aking malamig na tingin sa kanyang mga mata na sinusubukang magpakita ng kapangyarihan. Kailangan ng bata. Habang lumalaki, napakainin ng gatas, nasamahan sa gabi, nang walang tulog kapag may lagnat na 40, nahawakan ang kamay, kapag gumagawa ng unang hakbang. 5 taon na ang nakakaraan. Nang ako ay may 2 may sakit na bata sa ospital sa hating gabi. Nasaan ka? Nang binibilang ko ang bawat sentimo para sa gatas ng sanggol, nasaan ka? Oo. Abala ka, nakasuot ng mamahaling damit, nagmamaneho ng magandang kotse, at nagpapakatapon sa iyong asawang oligarko. At ano, kung ang aking mga anak ay nagsusuot ng murang damit, palagi itong malinis at amoy araw. At ano, kung pumapasok sila sa isang simpleng kindergarten. Dito, mahal sila ng mga guro, tinuturuan silang magpasalamat at maging magalang. Sila ay edukado at may pagpapahalaga sa sarili. At ikaw, puno ka ng mga tatak, ngunit sa loob, puno ka ng kaduwagan at kataksilan. Ano ang maaari mong ituro sa aking mga anak? Nanigas si Demetrius sa galit, namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Kumuyom ang kanyang kamao na parang gustong akong saktan, ngunit natigilan siya nang makita ang matatalas na tingin ni Lola Elena at ng mga guwardiya. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Ikinuyom ito. Anuman ang sabihin mo, ang dugo ay hindi nagbabago. Ang aking dugo ay dumadaloy sa kanila. Kinikilala ng batas ang aking karapatan sa pagiging ama. Kung hindi ka makikipagtulungan, magsasampa ako ng kaso at aagawin ang mga bata. Sa aking kakayahang pinansyal, walang korte ang mag-iiwan ng 2 bata sa isang single mother na may mababang kita. Ito ang kanyang huling alas. Marahil, ang ibang babae sa aking posisyon ay luluhod, iiyak at magmamakaawa. Ngunit nagkamali si Demetrius sa kanyang kalaban. Akala niya ay ako pa rin ang inosenteng estudyante 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ako natakot. Bahagya lamang akong yumukod. Tinitingnan siya ng may awa. Korte. Magaling. Sinasalubong ko iyan.
Ano ang sabi mo? Sabi ko, magdemanda ka. Magpadala ka ng petisyon. Umupa ng pinakamahusay na abogado. Ngunit Demetrius, bago mo gawin iyan, pag-isipan mo ng mabuti. Sa sandaling magsimula ang prosesong ito, kukunin ng media ang istorya. Ang istorya tungkol sa isang CEO na walang puso na iniwan ang kanyang asawa, na may kambal upang pakasalan ang anak ng chairman ng board, ay magiging nasa lahat ng mga pahina ng balita. Ano ang mangyayari sa mga stock ng inyong kumpanya? Ang iyong biyenan ay isang tao na para sa kanya ang reputasyon ay lahat. At ang iyong kasalukuyang asawa, hahayaan ka ba niyang magdala ng 2 anak sa labas ng kasal sa bahay upang hatiin ang mana? Ang mukha ni Demetrius ay pumuti na parang papel. Kumalat ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang aking mga salita ay parang makamandag na karayom na tumama sa kanyang pinakamahinang punto. Takot si Demetrius na mawala ang kanyang mga anak, ngunit libu-libong beses na mas takot siyang mawala ang kanyang upuan at ang kanyang malaking kayamanan. Sa tingin mo ba ay bobo ako? Gusto mong kunin ang mastang mga bata, hindi dahil mahal mo sila. Nahuhumaling ka lamang sa kanilang paglitaw. Takot ka na ba kasirain nila ang iyong pekeng pugad ng kapangyarihan? Gusto mo silang itago kung saan? Sa ilalim ng iyong kontrol. Upang patahimikin ako. Ngunit nagkamali ka. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga bata. At hindi ko kailangan ng kahit isang sentimo mula sa iyong maruming kayamanan. Kung maglakas loob kang muling magpakita sa nursery school ng aking mga anak, ako mismo ang magpapadala ng lahat ng medikal na sertipiko tungkol sa kambal at ang petisyon ng pagpapawalang bisa ng kasal. 5 taon na ang nakakaraan diretso sa mesa ng chairman ng board, sa iyong biyenan. At tingnan natin kung sino sa atin ang mawawala ng lahat sa larong ito. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi tinitingnan ang kanyang baluktot na mukha, tumalikod ako at pumasok sa bakuran ng nursery. Sa sulok ng kalye, nanatiling nakatayo si Demetrius na parang nakapako. Nanginginig siyang sumunod sa aking mga yapak, ang kanyang mga kamay ay nakuyom hanggang sa dumugo, ngunit wala na siyang masabi pang banta. Ilang sandali pagkatapos, sa galit, sumakay siya sa kanyang marangyang kotse. Isinara ang pinto at kumaripas ng takbo. Iniiwan ang ulap ng usok at ang mga mapagmataas na tingin ng mga nakasaksi. Kinuha ko sina Miguel at Maria mula sa tagapagturo. Mahigpit akong niyakap ng mga bata sa leeg. Isinuot ko sa kanila ang kanilang mga helmet. Pinaandar ang scooter at sumama sa siksikang daloy ng trapiko sa gabi. Ang hangin ay humihip sa aking buhok. Masikip ang aking dibdib, ngunit kasabay nito ay nakaramdam ako ng hindi kapani-paniwalang kalayaan. Ang unang labanan ay napanalunan ko. Pinutol ko ang mga daan ng pagtakas ni Demetrius. Ngunit alam kong ang tunay na bagyo ay darating pa. Ang gabi sa aming 60 metro kwadradong apartment ay tahimik. Ang apartment ay maliit, ngunit ginawa ko itong komportable, na puno ng liwanag at halaman. Sa sulok ng sala ay may malaking bookshelf na may mga fairy tale ng bata. At sa sahig ay may malambot na alpombra kung saan karaniwang naglalaro ang mga bata. Ang lahat sa bahay na ito ay humihinga ng kapayapaan, isang kapaligiran ng ganap na kaligtasan, na masipag kong nilikha sa loob ng 5 taon. Upang protektahan ang mga bata mula sa sakit ng buhay. Ngunit ngayon, sa kapaligirang ito, nagkaroon ng maliit na butas. Pagkatapos ng hapunan kasama ang kanilang paboritong piniritong salmon at seaweed soup, hindi ko maripas sina Miguel at Maria, tulad ng dati, upang manood ng cartoon. Si Maria, nayakap ang kanyang teddy bear, ay sumunod sa akin sa kusina at nakatayo sa pinto. Pinagmamasdan akong naghuhugas ng pinggan, at si Miguel ay nakaupo sa kanyang maliit na upuan ng bata, na medyo maliit na para sa kanya. Nakasandal ang kanyang baba sa kanyang mga kamay, at malalim na nakatingin sa mga patak ng tubig sa baso. Mas sensitibo ang mga bata kaysa sa iniisip ng mga matatanda, lalo na ang kambal na lumaki ng walang ama. Mayroon silang di nakikitang antena na nakakakuha ng pag-aalala ng ina. Ang mga pangyayari sa restaurant
At ang banggaan ngayong araw, sa tarangkahan ng nursery, ay hindi maaaring basta na lang mawala sa isip ng 5 taong gulang na mga bata. Pinunasan ko ang aking mga kamay, inalis ang apron, at lumapit, binuhat si Maria, at umupo sa harap ni Miguel. Alam kong oras na upang sagutin ang mga tanong na palagi kong kinatatakutan. Mga kayamanan ko. Anong nangyari sa inyo ngayon? Hindi ba masarap ang sabaw? O may nanakit ba sa inyo sa nursery? Ikiniskis ni Maria ang kanyang mukha sa aking leeg at bumulong. Mama! Ang lalaking iyon na may malaking kotse ngayon. Sino siya? Bakit niya alam ang aming mga pangalan? Bumili siya ng malalaking laruan. Ngunit natatakot ako sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang likod. Kinuyom ang puso ko. Tiningnan ko si Miguel. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang seryosong tingin, tulad ng isang matanda, ay nakatutok sa akin. Mama, sinabi ng lalaking iyon na siya ang aming papa. Totoo ba? Ang tanong ni Miguel ay nanatili sa katahimikan ng kusina. Mabigat na parang bato, kahit na inaasahan ko ang sitwasyong ito. Ngunit nang marinig ko ang salitang papa mula sa sarili kong anak, naramdaman ko ang namuong luha sa aking lalamunan. Ano ang sasabihin ko? Sasabihin ko ba na ang lalaking ito ang kanilang tunay na ama, ngunit iniwan niya kami para sa pera? Sasabihin ko ba na siya ay isang taksil, isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang matagumpay na tao? Kung maghahasik ako ng puot sa kanilang malinis na kaluluwa, sila ay lalaki na may sugat na puso. Sila ay magiging walang kumpiyansa sa sarili, na may komplikasyon ng mga batang inabandona. Ayoko na ang aking mga anak ay maging kasangkapan ng paghihiganti. Ang kanilang kalinisan ay hindi nararapat na dungisan ng mga kasalanan ng matatanda. Ngunit hindi rin ako maaaring magsinungaling. Ang pagsisinungaling ay sisira sa ganap na tiwala na ibinibigay sa akin ng mga bata. Malalim akong huminga. Malumanay na ngumiti at hinawakan ang kamay ni Miguel. Miguel, Maria, pakinggan ninyo si Mama. Sa mundo, ang bawat pamilya ay may sariling ayos. May mga pamilya na may lola at lolo, papa at mama. May mga pamilya na may papa lang. At ang aming pamilya ay isang pamilya ng mga superhero, kung saan may mama lang at kayong dalawa. Tumango ang mga bata. Ito ang itinuro ko sa kanila, mula nang sila ay magsimulang magkaroon ng kamalayan sa sarili. Upang hindi sila makaramdam ng kakulangan. Nang makita ang ibang mga bata, na sinundo ng kanilang mga papa, ang tiyong iyon ngayon. Oo, iyan ang tao na kasama ni Mama ang lumikha sa inyo. Nagulat si Maria, at lumaki ang kanyang mga mata. Ilang beses na kumurap si Miguel, ngunit hindi lahat ng lumilikha ay nagiging pamilya. Dati, kami ng tiyong iyon ay iisa ang daan, ngunit pagkatapos ay gusto niyang pumunta sa kabundukan. At si Mama ay sa dagat. Naging magkaiba ang aming mga layunin sa buhay, at nagpa siya kaming maghiwalay ng landas. Mayroon siyang sariling buhay, at may sariling buhay si Mama kasama kayo. Bakit siya lumapit sa amin? Gusto niya ba kaming kunin? Oo, Mama? Tanong ni Miguel. Sa kanyang boses ay may pag-iingat. Mahigpit na kinuyom ng kanyang maliit na kamay ang aking kamay. Hinaplos ko ang kanyang mahigpit na mga daliri. Ang pag-aalala ng aking anak ay sabay na nakakapanindig balahibo at nakakapagmamalaki sa akin. Sinusubukan niyang protektahan ang aming maliit na pugad, tulad ng isang maliit na lalaki. Dumating siya dahil marahil ay nausyoso siya kung paano lumaki ang mga superhero ni Mama, at ang mga laruan ay binili niya dahil gusto niya kaming makilala. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Sino man siya, kakilala o hindi, kung gusto niya kayong kunin ng walang pahintulot ko, mali iyon. May karapatan kayong tumanggi. Huwag kunin ang mga laruan, at huwag sumama sa kanya. Kailangan ninyong tandaan ang isa lang. Ang aming bahay ay narito. Narito si Mama. At walang sino man sa mundo ang makapaghihiwalay sa atin. Maliban kung huminto ako sa paghinga. At hanggang doon, poprotektan ko kayo hanggang sa huli. Hindi. Dapat mabuhay si Mama ng 1,000 taon. Hikbi ni Maria. Mahigpit akong niyakap sa leeg. Bumaba si Miguel mula sa upuan, lumapit at niyakap ako sa baywang.
Ang kanyang boses ay napakatibay kaya't lumuha ako. Hindi ko kailangan ang mga laruan ng tiyong iyon, at hindi ko kailangan ang papa. Mama lang ang kailangan ko. Kapag lumaki ako, bibilhan ko si mama ng malaking bahay, at babugbugin ko ang sinumang magpapaiyak kay mama. Ang luha na pinigilan ko sa loob ng mga araw na ito, ay tuluyang bumuhos. Hindi ito luha ng kahinaan o sama ng loob, kundi luha ng walang hanggang kaligayahan. Mahigpit kong niyakap ang dalawang mainit at maliliit na katawan. Ang amoy ng shampoo ng bata, ang nagtaboy sa lahat ng pagod at kapaitan. Maaaring may mga villa, kotse, at kapangyarihan si Demetrius. Ngunit siya ay dukha sa kaharian ng pag-ibig. Wala siyang ganoong ganap na tiwala. Ganoong mahigpit na yakap. Ang aking paliwanag sa gabing iyon ay hindi nagpakasama sa katotohanan at hindi naghasik ng puot. Naglagay lamang ako ng malinaw na hangganan sa isip ng mga bata. Si Demetrius ay isang estranghero, konektado sa kanila sa pamamagitan ng dugo, ngunit hindi isang miyembro ng pamilya. Ang karapatang maging ama ay hindi nakasalalay sa pagbibigay ng semilya 5 taon na ang nakaraan, kundi sa 5 taon ng walang tulog na gabi, nilutong lugaw, at pagpapalit ng diaper. Sa gabing iyon, pagkatapos basahin ang isang fairy tale at makitang natutulog na ang mga bata, lumabas ako sa balkonahe at uminom ng isang baso ng tubig. Ang lungsod sa gabi ay kumikinang sa mga ilaw. Alam kong sa pagtaboy kay Demetrius, pinutol ko ang kanyang akses sa mga bata. Ngunit ang isang tao na nasukol at nasaktan sa kaibuturan ng kanyang damdamin ay hindi mapapakalma, lalo na kung mayroon siyang ibang kapangyarihan sa likuran niya. Sa sandaling naisip ko iyon, tumunog ang telepono sa mesa sa sala. Eksaktong 11 PM noon. Ang numero ay hindi pamilyar, ngunit napakaganda kaya't agad na malinaw na ito ay pag-aari ng isang mayamang tao. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin. Lumapit ako. Kinuha ang telepono at sumagot. Nagsimulang lumitaw ang tunay na labanan mula sa anino. Ang pag-vibrate ng telepono sa gitna ng gabi ay palaging lumilikha ng di nakikitang presyon. Tahimik sa apartment kaya naririnig ko ang regular na hum ng air conditioner sa kwarto ng mga bata. Pinindot ko ang screen at inilagay ang telepono sa aking tainga. Ngunit hindi ako nagmadali sa pagsasalita. May katahimikan sa kabilang linya. Tanging mahinang paghinga at halos hindi marinig na klasikal na musika sa background. Halata na gusto nang tumatawag na maglaro ng psychological game. Upang ako ang unang magsalita, ngunit sanay ako sa pasensya. Nanahimik ako. Sa wakas, sumuko ang nasa kabilang linya. Narinig ang boses ng isang babae. Malinis, pino, na may bahid ng pagmamataas na karaniwan sa mataas na lipunan. Ito ba si Ana? Oo. Sino ito? Isang bahagyang ngiti, puno ng paghamak. Ang narinig sa speaker. Ipakikilala ko ang aking sarili. Nang maikli. Ako si Margarita, ang legal na asawa at masasabi kong ang amo ng karera ni Demetrius. Kung hindi ka bobo, nahulaan mo na kung bakit ako tumatawag sa oras na ito. Sumandal ako sa salamin na pinto ng balkonahe. Ang mga sulok ng aking labi ay kumibot sa ngiti. Siyempre, ang gayong pangyayari ay hindi maaaring manatiling lihim nang matagal mula sa isang mapanibughuin at makapangyarihang babae na tulad ni Margarita. Siguradong may inatasan siyang sumunod kay Demetrius o ang kanyang pagkataranta sa mga nakaraang araw ang nagbunyag ng lahat. Ang paglitaw ng 2 bata na magkamukha na parang 2 patak ng tubig sa kanyang asawa ay isang sampal sa pagmamataas ng reynang ito. Oh, magandang gabi. Margarita, napakagabi na upang tawagan ang dating asawa ng iyong asawa. Tila, hindi maganda ang takbo ng inyong pamilya. Gusto ninyo bang magrekomenda ako ng magagaling na abogado sa annulment? Sa kabilang linya, bumigat ang paghinga ni Margarita. Ang aking pagiging kalmado at sarkasmo ay ganap na hindi niya inaasahan. Sanay ang mayayaman na isipin na ang kanilang pangalan lang ay magpapayanig sa mga taong mas mababa sa takot. Manahimik ka! Suminghap si Margarita.
Ang kanyang maskara ng elegansya ay nagsimulang gumuho. Hindi ako tumatawag para makinig sa sermon ng isang talunan. Nag-imbestiga ako tungkol sa iyo. Isang single mom, middle manager sa isang maliit na media company, nakatira sa isang hinuhulugang apartment. Sa tingin mo, sa tulong ng mga bastardong ito, makakapasok ka sa aking pamilya at maisasyantahe ang aking asawa? Masyado kang nangangarap. Mga bastardo, ang dalawang salitang iyon ang nagpakislap ng galit sa akin, ngunit ipinikit ko ang aking mga mata. Pinigilan ang galit. Ginawa itong matalas na yelo. Sa pakikipaglaban sa mga hysterik, ang pinakamahusay na sandata ay ang ganap na lamig. Margarita, magaling kayong nagtanong, ngunit tila hindi natapos ang trabaho ng inyong mga detective. Kung gusto ko kayong syantahehin, dinala ko na sana ang mga bata sa inyong kasal 5 taon na ang nakaraan. At hindi na naghintay pa hanggang ngayon. Ang aksidenteng pagtuklas ng inyong asawa sa kanilang pag-iral ay isang kaparusahan ng langit para sa kanya. At ang katotohanang hindi siya natutulog sa gabi at nagbabantay sa nursery school, nagmamakaawa sa akin na payagan siyang makita ang mga bata, ay dapat ninyong ayusin sa bahay. At hindi ako ang tawagan at sigawan. Naglakas loob ka bang insultuhin ako? Sigaw ni Margarita. Narinig ang tunog ng nabasag na salamin sa kabilang linya. Pakinggan mo, ang kumpanyang ito ay pag-aari ng aking pamilya. Lahat ng narating ni Demetrius ay utang niya sa akin. Maaari ko siyang itaas. At maaari ko rin siyang ibaba. At ikaw din, kung hindi ka magiging matalino, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho sa Maynila. Gagawin kong impyerno ang inyong buhay. At paano mo ako mawawalan ng trabaho? Sasapian mo ang aking amo. O uupahan mo ang mga bandido upang maging sanhi ng kaguluhan sa aking bahay? Tumawa ako ng kalmado. Walang pakialam na tawa. Margarita, sanay kayong mamuhay sa karangyaan at abusuhin ang mga tao gamit ang pera. Kaya akala ninyo na lahat ay takot na mawala ang mga ito tulad ninyo. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang simpleng katotohanan. Ang isang taong naglalakad nang walang sapatos ay walang dapat katakutan mula sa isang nakasapatos. Nagsimula ako sa wala, sa pinakamalala. Magsisimula muli ako sa wala. At kayo at ang inyong asawa, maimpluwensyang negosyante mula sa mataas na lipunan na nagtatakip sa asawang iniwan ang kanyang buntis na asawa at nagbabanta sa isang single mom. Sa tingin ninyo, ano ang mangyayari sa mga stock ng inyong kumpanya ng pamilya kung ilalabas ko sa press ang recording ng tawag na ito sa gabi? Sa kabilang dulo, namayani ang katahimikan. Tanging ang mahinang paghinga ni Margarita. Hindi niya inaasahan na maaari kong i-record ang usapan. Sa katunayan, wala akong ni-record. Naglaro lang ako sa kanyang psikolohiya. Para sa mga taong ang imahe at brand ay buhay. Ang isang eskandalo sa media, ang pinakamalaking takot. Nang makita ang kanyang pananahimik, inihagis ko ang huling suntok. Makinig ng mabuti, dahil minsan ko lang sasabihin. Una, ang mga batang ito ay aking laman at dugo, hindi isang kasangkapan para sa pangingikil at hindi basura na naglakas loob kayong tawaging bastardo. Pangalawa, ang aking iniluwa, 5 taon na ang nakaraan, ay hinding-hindi ko napupulutin. Ang inyong asawa ay kayamanan para sa inyo, ngunit para sa akin, basura lamang. Kung gusto ninyong panatilihin ang inyong basura, hawakan ninyo ng mahigpit sa bahay. Huwag ninyong hayaang gumala siya malapit sa nursery school ng aking mga anak. Kung siya o kayo ay muling magpakita sa aming harapan, hindi ko ginagarantiya na mananatiling buo ang kanyang upuan bilang CEO at ang reputasyon ng inyong kumpanya. Ikaw, bulong ni Margarita. Ang kanyang pagmamataas ay ganap na napigilan ng aking katatagan. Ituring ninyo itong isang payo mula sa isang dumaan na rito. Magandang gabi sa inyo at sa inyong huwarang asawa. Paalam. Determinado akong ibinaba ang telepono at idinagdag ang numero sa blacklist. Ibinato ko ang telepono sa sofa at tiningnan ang madilim na bintana. Hindi ako natakot sa tawag ni Margarita, ngunit ipinaunawa nito sa akin na ang problemang ito ay hindi malulutas sa salita.
Ang isang mapaghiganting babae, na tulad ni Margarita at isang sakim sa kaluwalhatian na tulad ni Demetrius, ay hindi susuko hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang gusto. O ganap na nagigiba, pumasok ako sa aking maliit na opisina at binuksan ang laptop. Ang maliwanag na ilaw ng screen ay nagliwanag sa aking malamig na mukha. Tama si Margarita sa isang bagay. Nag-imbestiga siya tungkol sa akin, ngunit nakita lamang niya ang dulo ng iceberg. Akala niya, manager lang ako sa isang maliit na media company na hindi alam ni Margarita, ni Demetrius, ni ng buong mundo ng negosyo ng lungsod. Ang pangalan ng may-ari ng 30% ng shares ng Prime Build Resources Company, isang pangunahing kasosyo na humahawak ng mahalagang kontrata ng kumpanya ni Margarita, ay nakakatuwang simple. Ana Valderrama. Sa loob ng 5 taon, hindi lamang ako isang ina. Nagtatrabaho ako na parang isang sinapian, ginamit ang maliit na kapital na kinita mula sa maliliit na proyekto at ang matalas na isip ng isang nagtapos sa economics. Upang mamuhunan, kumilos ako ng anonymous. Lumikha ng isang matatag na financial network upang protektahan ang aking mga anak. Binuksan ko ang isang lihim na file na naglalaman ng mga kondisyon ng kontrata ng kumpanya ni Demetrius. Gumuhit ang isang mapanganib na ngiti sa aking mga labi. Demetrius, Margarita, gusto ninyong gumamit ng kapangyarihan upang apakan ng iba. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong maranasan kung paano kayo sasakalin ng kapangyarihan. Ang tunog ng keyboard ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang plano ng pagbagsak ay sinimulan. Ang countdown para sa mapagmataas na pamilya ng oligarko ay nagsimula sa sandaling ito, Lunes ng umaga. Ang hangin sa Maynila ay makapal sa usok ng tambutso at pagmamadali ng mga taong nagtatrabaho. Pagkatapos ng tawag ni Margarita kagabi, alam kong hindi siya titigil. Ang prinsesa, na sanay mag-utos at mang-api gamit ang pera, ay hindi kayang tiisin ang kahihiyan mula sa isang single mother. At tama ako. Sa sandaling iniwan ko ang mga bata sa nursery school, nagtagal ng ilang sandali upang kausapin ng guro, bumalik ako. Sa intersection, isang puting Range Rover na may tinted windows ang lumabas at humarang sa aking daan. Ang paghinto ng preno. Kung hindi ko nahawakan ng manibela, nahulog na sana ako sa aspalto. Bumukas ang pinto. Una, lumabas si Demetrius, pagod at tensyonado. Sumunod sa kanya ang isang babae, humigit kumulang 30 taong gulang. Payat, ngunit mula ulo hanggang paa, ay may branded na damit. Ang kanyang mukha, sa ilalim ng makapal na makeup, ay nagtatago ng talas at kalupitan sa likod ng malalaking madilim na salamin. Ito si Margarita. Sa parehong intersection, muling nasaksihan ni Lola Elena ang isang mainit na eksena. Sa kanyang buhay, nakita niya ang maraming labanan. Ngunit ang ganito, na may amoy ng malaking pera at puot ng mataas na lipunan, ay bihira. Diyos ko! Ang gulo-gulo ng umaga. Naisip niya. Ang puting kotse na iyon ay humarang sa daan ni Ana. Lumabas ang gwapong lalaki at ang kanyang asawa. Kitang-kita kung sino siya. Naglalakad na parang pabo. Nakataas ang baba. May bag na gawa sa balat ng buwaya. Inalis niya ang kanyang salamin. Tinitigan si Ana mula ulo hanggang paa. Na parang ipis, hinila ng lalaki ang kanyang manggas, ngunit binawi niya ang kanyang kamay. Akala ko, magsusuntukan sila ngayon. Maghilaan ng buhok, ngunit kalmado si Ana. Ipinarking niya ang scooter, inalis ang helmet, nakatayo, nakakrus ang mga braso, nakatingin sa kanila, at ganoon ang kanyang itsura. Sa totoo lang, parang pinatahimik niya ang babaeng iyon, na nakadamit ng bongga sa isang tingin lang. Ganoon nga ang nangyari. Tulad ng inilarawan ni Lola Elena, hindi ako natakot, kalmado kong pinatay ang makina. Kinuha ang susi at naghintay. Anong palabas ang ihahatid ng pares na ito? Aba, ganyan ka pala Ana. Sa personal, mas kawawa ka pa kaysa sa litrato mula sa detective. Ang boses ni Margarita ay matalim. Ang isang babae na may kahit katiting na pagpapahalaga sa sarili, na iniwan ng kanyang asawa ay dapat na nagtago sa kung saan at hindi na nagpakita.
At ikaw? Naglakas loob kang dalhin ang iyong mga anak sa aking asawa at magmakaawa ng pera. Hindi ka ba nahihiya? Sinadya niyang magsalita ng malakas upang marinig ng mga dumadaan. Gusto niyang ipakita ako bilang isang walang hiya na manlulupig. Si Demetrius, na nakatayo sa tabi, ay namutla at hinila ang kanyang siko. Ria, dahan-dahan, may mga tao dito. Punta tayo sa cafe. Mag-usap tayo. Ana, papasok ka ba sandali? Kailangan nating ayusin ang lahat. Ayusin? Ngumiti ako. Tiningnan ang walang laman na cafe at ipinarking ang scooter. Sumunod sa kanila. Sa cafe, si Margarita, nang hindi umorder ng kahit ano, ay inihagis ang kanyang 2,000 euro na bag sa mesa. Kinuha ang isang folder at inihagis ito sa akin. Ako ay isang taong may negosyo. Ayokong magpaligoy-ligoy. Narito ang reseta para sa DNA test sa isang internasyonal na klinika na pipiliin ng aking pamilya. Hindi ako naniniwala na ang mga batang ito ay kay Demetrius, ang isang intrigerang tulad mo. Nang malaman na siya ay ngayon na ang CEO, ay malamang na kumuha ng 2 walang bahay na bata at pinagawa silang plastic surgery upang maging kamukha ng aking asawa. At ngayon ay iniisyantahe mo kami. Kung matapang ka, bukas ay dalhin mo sila sa klinika para sa pagsusuri. Tiningnan ko ang folder, pagkatapos ay si Demetrius. Yumuko siya, hindi naglakas loob na tumingin sa aking mga mata. Ganoon pala ang ipinaliwanag niya sa kanyang asawa. Hindi niya inamin na iniwan niya ang kanyang buntis na asawa, kundi ipinasa ang lahat ng kasalanan sa akin. Ginawa akong isang taksil na manloloko upang mapanatili ang kanyang peking reputasyon. Tumawa ako. Ang tawa ay malamig. Nakakapanindig balahibo. Demetrius, hindi ka tumitigil sa pagpapahanga sa akin. 5 taon na ang nakakaraan. Akala ko ikaw ay isang careerist lang. Ngayon, ikaw ay isa pang duwag. Nagtatago sa ilalim ng palda ng iyong asawa, hindi naglakas loob na aminin ang iyong sariling dugo. Plastic surgery sa 5 taong gulang na mga bata upang mangikil. Margarita, mayaman ang iyong imahinasyon. Masyado kang nanood ng mga teleserye. Manahimik ka. Gagawa ka ba ng test o hindi? Kung hindi, ibig sabihin may kasalanan ka. Agad akong tatawag ng pulis at sasampahan ka ng kasong panloloko at pangingikil. Sumisigaw si Margarita sa galit. Dahan-dahan kong kinuha ang mga papeles. Alam kong ang isang mapaghinala at mapanakop na babae na tulad niya ay hindi maniniwala sa kahit ano hanggat hindi niya nakikita ang papeles na may selyo. At, sa totoo lang, kailangan ko rin ang papeles na ito, hindi para sa pangingikil, kundi bilang pangunahing sandata upang pigilin ang lahat ng kanilang intriga. Itinaas ko ang aking mga mata. Sige, pumapayag ako sa DNA test. Pumapayag ka? Nagulat si Demetrius. May kakaibang kislap ng kagalakan o takot sa kanyang mga mata. Nagmamayabang na ikinrus ni Margarita ang kanyang mga braso. Akala niya ay nasukol niya ako. Oo, pumapayag ako. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Kondisyon? Magkano ang gusto mo para sa iyong scam? 1,000,000? Maraming pera ang aking pamilya, ngunit ang ibigay ito sa mga tulad mo ay magpaparumi lang sa mga kamay. Itinaas ko ang aking hintuturo at inilipad ito sa harap ng kanyang mukha. Hindi ko kailangan ng kahit 1 sentimo mula sa inyong maruming pera. Ang aking kondisyon ay simple. Pagkatapos patunayan ng DNA test, sa 99% na, ang mga bata ay tunay na anak ni Demetrius. Kayong dalawa ay pipirma ng legal na pinatunayan, nakasunduan sa isang notaryo na aking itatakda. Sasabihin doon na voluntaryong tinatalikdan ni Demetrius ang lahat ng kanyang karapatang ama. Hinding-hindi niya kailanman sasalungatin ang aking karapatan sa pag-aalaga, hinding-hindi siya lalapit, bibisita o manggugulo sa amin. Kung lalabag siya dito, babayaran niya ako ng moral na pinsala gamit ang lahat ng kanyang stock sa inyong kumpanya. Handa ka ba sa ganoong pusta? Babaeng negosyante. Naging tahimik ang hangin sa cafe. Lumaki ang mata ni Margarita. Hindi niya inaasahan ang ganoong hakbang.
Ana, huwag kang maging ibiging sobra. Dugo ko iyan. Paano ko pipirmahan ang pagtalikod sa sarili kong mga anak? Sigaw ni Demetrius. Ngunit agad siyang nilingon ni Margarita, na may galit na tingin. Kinamumuhian niya ang mga panganib. Kung ang mga bata ay tunay na kanya, gusto niya silang alisin sa lalong madaling panahon upang walang sino man ang makapangahas sa kanyang kayamanan. Pumapayag ako, sabi niya. Kung patunayan ng test na mga anak niya sila, personal kong dadalhin sa iyo ang kasunduang ito para pirmahan mo. Matutuwa ako kung aalis ka kasama ang mga bastardong iyon sa aking paningin. At kung mapatunayang isa kang manloloko, maghanda ka sa bilangguan. Bukas, alas 9 ng umaga, sa European Medical Center. Hihintayin ka ng aking asawa. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Margarita ang kanyang bag at tumango kay Demetrius. Ay lumabas. Nag-alinlangan si Demetrius, ngunit sumunod pa rin sa kanyang mapanakop na asawa. Pinagmamasdan silang umalis. Dahan-dahan akong uminom ng isang higop ng itim na kape ng walang asukal. Mapait, ngunit kakaibang matamis ang aftertaste. Naisagawa na ang pusta. Akala ni Margarita na kontrolado niya ang sitwasyon, ngunit hindi niya alam na ang DNA test na ito ang magiging detonator na magpapasabog sa buong imperyo niya. Dahil sa madilim na mundo ng negosyo, hindi ako isang mahirap na single mother. Ako ang may hawak ng kanilang kapalaran. 5 taon na ang nakakaraan. Nang umalis ako sa inuupahang kwarto na iyon na may maleta, mayroon lang akong 2,000 piso na advance sa aking bulsa. Ang kahirapan, kahihiyan, at pagtataksil ay nagbigay sa akin ng isang madugong aral. Maaaring magtaksil ang mga lalaki. Maaaring magtaksil ang pag-ibig, ngunit ang pera na kinita ng sariling mga kamay ay hinding-hindi. Sa panahon ng pagbubuntis, nagtatrabaho ako na parang kabayo. Ginagawa ko ang bookkeeping para sa 5 o 6 na kumpanya nang sabay-sabay, araw at gabi, na may malaking tiyan. Nagtatype ako sa keyboard. Salamat sa aking isip at sa aking diploma na may honors. Nakuha ko ang tiwala ng pinakamahigpit na direktor. Pagkatapos ipanganak sina Miguel at Maria, hindi ako tumigil. Sa isang kamay ay nilulon ang duyan. Sa kabilang kamay ay pinag-aaralan ang merkado. Nagsimula akong mamuhunan at ngumiti sa akin ang kapalaran. Hindi ako bumibili ng mga branded na gamit at kotse. Ang lahat ng pera sa pamamagitan ng aking matagal ng kaibigan na si Andrew. Isang primera klaseng abogado at financier ay inilagay ko sa pagtatatag ng kumpanyang Prime Build Resources. Isang supplier ng mga piling materyales sa konstruksyon. Nananatili akong nakatago bilang pinakamalaking shareholder, 40%. At si Andrew ang direktor. Para sa lahat, isa lamang akong simpleng manager. Ang maskara na ito ay nagbigay sa amin ng isang tahimik na buhay. At sa kabalintunaan, ang Mega Build Conglomerate, kung saan si Demetrius ang CEO, ay nagpapatupad ngayon ng isang malaking proyekto, ng isang piling resort, at ang eksklusibong supplier ng marmol, na siyang pundasyon ng buong proyekto, ay ang Prime Build Resources. Upang mapirmahan ang kontratang ito, ipinusta ni Demetrius ang kanyang reputasyon at ang kanyang upuan. Kung puputulin ng Prime Build Resources ang mga supply, guguho ang proyekto. Aabot sa 100 milyon ang mga multa. At agad na itatapon si Demetrius. Sa gabi bago ang DNA test, nilak ko ang aking opisina at tinawagan si Andrew. Andrew, kumusta ka? Kumusta ang mga supply para sa Mega Build Conglomerate? Kumusta? Ginang chairman, sagot niya ng may mainit na boses. Ang unang kargamento ng marmol ay nasa port na. Nagmamadali sila sa pag-dispatch. Bakit ka biglang interesado, Ana? Ang aking boses ay naging malamig. Huwag mong i-dispatch. I-freeze mo ang kargamento sa port. Ana, nagbibiro ka ba? Pirmahan na ang kontrata. Idedemanda tayo dahil sa pagkabigo sa supply. Hindi ako nagbibiro. I-activate ang Clause 15 sa kontrata.
Force majeure. Dahil sa pagbabago sa merkado, may karapatan tayong ipagpaliban ang supply ng 15 araw. At ipalaganap ang balita na ipagbibili natin ang kargamentong ito sa mga kakumpetensya ng 20% na mas mahal. Ana, gusto mo silang sirain? Ang proyektong ito ay lahat para sa kanila, lalo na para sa kanilang direktor, si Demetrius. Pinipilit na siya ng kanyang biyenan. Iyan nga ang gusto ko, Andrew. Gusto kong maranasan niya kung paano gumuho ang lahat ng kanyang sinasamba. Gawin mo ang sinabi ko. Sasagutin ko ang lahat ng pagkalugi mula sa aking mga dibidendo. Naiintindihan mo? Hindi ko alam kung anong ginawa sa iyo ni Demetrius. Ngunit ang makaharap ang isang malamig na ina ng 2 anak ay masamang swerte para sa kanya. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ako kailanman naging mapaghiganti. Kung si Demetrius ay namuhay ng kanyang sariling buhay, hahayaan ko na ang nakaraan. Ngunit naglakas loob siya at ang kanyang asawa. Nasaktan ang aking mga anak. Kinuha ko mula sa drawer ang isang dilaw na petisyon para sa annulment. Demetrius, pinahalagahan mo ang aking kabataan at kahihiyan sa 1,000,000 piso. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung magkano ang halaga ng pagtataksil at pagtalikod sa sariling dugo. Ang halagang ito ay libu-libong beses na mas mataas. Inilagay ko ang papeles sa aking bag. Malapit nang magsimula ang huling labanan. Alas 9 ng umaga. VIP office sa Departamento ng Genetics ng European Medical Center. Ang hangin ay puno ng kuryente. Tahimik akong nakaupo sa sofa at nagbabasa ng email. Sa harap ko, si Margarita ay kinakabahang kinakatok ang takong sa sahig. Si Demetrius ay nakatayo sa dingding. Hindi naglakas loob na tingnan ako. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pinto ng laboratorio. 3 araw na ang nakalipas. Dinala ko ang mga bata dito para sa mga sample. Nagbigay din si Demetrius ng dugo sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Margarita. Bumukas ang pinto. Lumabas ang pinuno ng departamento na may selyadong sobre. Kumaripas si Margarita patungo sa kanya at inagaw ang sobre. Humakbang pasulong si Demetrius. Ibigay mo rito. Suminghap si Margarita. Nanginig ang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Kinuha niya ang resulta. At ang kanyang tingin ay tumama sa konklusyon. Hindi ko na kailangang tumingin. Sapat nang makita kung paano nagbago ang kanyang mukha. Pumuti ito na parang chalk. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Nanginig ang kanyang mga labi. Ria! Ano iyan? Totoo ba iyan? Lumapit si Demetrius. Sinusubukang kuhanin ang papeles. Plak! Ang isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa opisina. Buong lakas na sinampal ni Margarita si Demetrius sa mukha. Sinungaling! Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo, maikli lang ang kasal mo at walang anak. Kaya, ano itong 99.99% na pagiging ama? Iniwan mo ang 2 anak sa labas para ang kanilang ina ay ngayon ay dumating at manggikil sa aking pamilya. Sumisigaw si Margarita na parang baliw. Inihahagis ang mga resulta sa kanyang mukha. Nakatayo si Demetrius. Tuliro sa kahihiyan. Dahan-dahan akong tumayo. Pinulot ang resulta mula sa sahig at inilagay ito sa aking bag. Ria, mali ang sinasampal mo. Hindi siya nagsinungaling sa iyo tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Sadyang napakasama niya, kaya iniwan niya ako, nang ako ay buntis, upang makahabol sa kasal sa iyo. Akala mo ay nakakuha ka ng kayamanan, ngunit sa katunayan ay kinuha mo ang isang walang prinsipyo na palamunin. At ngayon, malinaw na ang katotohanan. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang legal na kasunduan. Tapusin natin ang ating kasunduan. Pumirma ka. Huminga ng malalim si Margarita. Tiningnan ang papeles. Pagkatapos ay si Demetrius. Pumirma ka agad. Talikdan mo ang mga bastardong ito. Kung hindi ka pipirma, tatawagan ko ang aking ama at patatalsikin ka niya sa posisyon. Mawawalan ka ng lahat. Ana, wag mo akong pilitin. Pakiusap ni Demetrius. Dugo ko iyan. Dugo? Lumapit ako sa kanya. Nang malapitan. Nang itaboy mo ako sa ulan.
Naisip mo ba ang dugo? Nang akusahan mo ako ng panloloko. Naisip mo ba ang dugo? Tigilan mo na ang paglalaro. Pumirma ka. Idinikit ni Margarita sa kanyang kamay ang panulat. Sa ilalim ng presyon ng kanyang asawa, nanginginig na nilagdaan ni Demetrius ang kanyang baluktot na pirma. Kinuha ko ang papeles. Ngayon, umalis na kayo, sabi ni Margarita. At huwag na huwag ko na kayong makikita. Kinuha niya ang kanyang tseke. Isinulat ang isang tseke at inihagis ito sa akin. Narito ang 500,000. Ito ang bayad sa iyong pananahimik. Tiningnan ko ang tseke at pagkatapos ay tumawa. Tinapakan ko ito ng aking matalim na takong at pinunit. Masyadong marumi ang iyong pera. Ipasa iyo na lang. Bumili ka ng pampakalma. Malapit mo na itong kailanganin. Pagkatapos sabihin iyon, umalis ako. Sa paglabas ko sa ospital, nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Andrew. Opisyal na abiso ng pagsuspinde ng mga supply ay ipinadala sa Mega Build Conglomerate. May panic sila doon. Hinahanap ng chairman, ang may-ari ng Prime Build Resources. Itinaas ko ang aking ulo sa langit. Tapos na ang laro. Ang proteksyon para sa aking mga anak ay nasa aking mga kamay. Ngayon, oras na para ilabas ang mga card. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Sa paglabas ko sa ospital, na may pinatunayan na pagtalikod ni Demetrius. Naramdaman ko na ang bato na nagpapabigat sa aking kaluluwa sa loob ng 5 taon ay tuluyang nahulog. Ngayon, sina Miguel at Maria ay akin lamang. Ngunit alam kong hindi titigil sina Demetrius at Margarita. Susubukan nilang maghiganti at handa ako. Pagkalipas ng 2 araw mula sa mga pangyayari sa ospital, nagsimula ang mga problema. Miyerkules ng umaga. Halos hindi pa ako nakakapasok sa trabaho nang pumasok si Olivia, ang HR manager, at matalik kong kaibigan. Ana, may nasagasaan ka bang malaking tao sa itaas? Kaninang umaga, tumawag ang Mega Build Conglomerate sa aming general manager. Binabawi nila ang kanilang 3 milyong pisong budget para sa aming mga proyekto at sinisiraan kami sa ibang mga kasosyo. Maliban kung sisantehin ako ng kumpanya. Hindi ba? Kalmado kong tinapos. Tumango si Olivia. Galit na galit ang general manager. Sinabihan niya akong agad na iproseso ang iyong pagpapaalis. Ana, alam ko kung gaano ka kahalaga bilang empleyado. Ngunit hindi natin kayang labanan ang Mega Build Conglomerate. Hindi kailangan, Olivia. Ngumiti ako. Ito ay personal. Akala nila, sa pag-alis sa akin sa trabaho, mapipilitan akong lumuhod. Ngunit nagkakamali sila. Iproseso mo ang mga dokumento. Ayokong ilagay sa panganib ang kumpanya. Paglabas ko sa opisina na may kahon ng aking mga gamit, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Nakakatawa ako. Akala ni Margarita na sisirain ako ng suntok na ito. Hindi niya alam na ang trabahong ito ay isang panakip lamang. Sa pagpasok ko sa taxi, tumunog ang telepono. Si Margarita. Aba, Ana. Natanggap mo na ang abiso ng pagpapaalis, hindi ba? Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Sabi ko na sa iyo. Sa Maynila, ang labanan ang aking pamilya ay parang humukay ng sarili mong libingan. Isang single mom na walang trabaho. Hindi ka na magkakaroon ng pambayad sa apartment at nursery school. Gusto mo, bibigyan kita ng ilang piso para sa tinapay? Ria, napakaraming libreng oras mo. Malamig ang aking boses. Ang iyong asawa ay nagkakagulo sa harap ng board of directors dahil sa mga nasirang supply at nag-aalala ka sa aking trabaho? Mas mabuti kung inaalala mo ang kanyang upuan. Sandali siyang tumahimik. Malinaw. Ang balita mula sa Prime Build Resources ay nagbigay na ng suntok. Ang mga problema ng aking kumpanya ay hindi mo pakialam. Ngunit ikaw, gusto kong maghirap ka. Kung may utak ka, ibigay mo ang mga bata kay Demetrius. At umalis ka sa lungsod na ito. Aalagaan namin sila na parang mga aso. Mas mabuti ito.
kaysa sa magutom sila sa isang walang kwentang ina. Kaya iyan pala ang kanilang plano. Pilitin akong ibigay ang mga bata. Ria, masyado kang mayabang. Ang iyong ama, kahit putulin niya ang lahat ng kanyang 10 daliri, ay hindi malulutas ang problema ng mega build conglomerate. Kumapit ka ng mahigpit sa upuan ng iyong asawa. Dahil bukas, kailangan mong lumuhod. At humingi ng tawad sa walang kwentang ito. Ibinaba ko ang telepono. Ang taxi ay huminto sa pinakaprestihiyosong business center sa Makati. Narito ang pangunahing opisina ng Prime Build Resources. Itinapon ko ang kahon ng mga lumang gamit sa basurahan. Ang maskara ng isang office clerk ay inalis. Mula sa sandaling ito, ako ay si Ana Valderrama, ang nakatagong chairman ng board ng Prime Build Resources, ang humahawak sa lalamunan ng Mega Build Conglomerate. Sa 30 palapag, naghihintay na si Andrew sa akin. Ginang chairman. Ang mga kinatawan ng Mega Build Conglomerate ay naghihintay na sa conference room sa loob ng 2 oras. Balisang-balisa sila. Ang kanilang general manager na si Demetrius ay patuloy na tumatawag sa aking telepono, humihingi ng pulong sa mataas na pamunuan. Hayaan mo silang maghintay ng 1 pang oras. Sabi ko, habang umuupo sa aking upuan, hayaan mo munang durugin. Nang husto ang kanilang pagmamataas. At pagkatapos ay dalhin mo sa akin si Demetrius ng mag-isa. Pagkalipas ng 1 oras, pumasok si Demetrius sa aking opisina. Mukha siyang miserable. Gusot ang kanyang suit, nakaluwag ang kurbata. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang presyo ng kanyang biyenan at ang banta ng pagkalugi ay nagpabagsak sa kanya. Lumapit siya sa mesa, nakayuko ang ulo. Magandang gabi, Ginang Chairman. Ako si Demetrius, ang CEO ng Mega Build Conglomerate. Dumating ako upang hilingin sa inyo na suriin muli ang desisyon na suspindihin ang mga supply. Handa kaming itaas ang presyo ng 10%. Tumingin siya, at sa sandaling nagtagpo ang kanyang tingin, at ang akin, siya ay tumahimik. Lumiyab ang kanyang mga pupil. Umurong siya at bumagsak sa upuan ng bisita. Ana, anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ay tagapaglinis dito? Hindi maaari. Nakakapit pa rin siya sa kanyang mga hangal na ilusyon. CEO, ngumiti ako ng malamig. Tingnan mong mabuti ang plake sa aking mesa. Ibinaba niya ang kanyang mga mata. Sa gintong plake ay nakaukit. Ana Valderrama, Chairman of the Board of Directors. Nanginig ang mga tuhod ni Demetrius. Nakaupo siya. Durog sa shock, takot, at kahihiyan. Nagulat? Ang taong pinagtatawanan mo. Ang taong inalis sa trabaho ng iyong asawa ngayong araw. Ang taong ngayon ay may hawak sa kapalaran ng iyong karera. Ang napakahalagang kontrata ng Mega Build Conglomerate ay nasa kamay ng ina ng iyong 2 anak. Nakakatapos mo lang talikdan. Ikaw ang lahat nito. Ginawa mo ang kumpanyang ito para maghiganti sa akin. Ana, baliw ka ba? Saan ka kumuha ng ganoong karaming pera? Bulong niya. Maghiganti sa iyo? Masyado kang mayabang sa sarili mo. Nagtrabaho ako at kumita para palakihin ang mga bata na iniwan mo. At ang katotohanang napunta sa sitwasyong ito ang Mega Build Conglomerate ay bunga lamang ng inyong kasakiman at kawalan ng kakayahan. Biglang tumayo si Demetrius at kumapit sa gilid ng aking mesa. Ana, alang-alang sa aming 7 taon, alang-alang sa katotohanang ako ang ama ni na Miguel at Maria, iligtas mo ako. Kung bumagsak ang proyekto, papatayin ako ng biyanan ko. Itataboy ako ni Ria sa kalye. Mawawala sa akin ang lahat. Ana, pakiusap, ipadala mo ang kargamentong ito. Ipinapangako ko, babayaran ko ang lahat sa iyo at sa mga bata. Nasiyahan akong tingnan siya. Nang may pera siya, sinubukan niyang agawin sa akin ang mga bata. Nang siya ay nasa ilalim, gumapang siya. Nagmamakaawa ng awa. Ang pag-ibig natin ay namatay sa gabing iyon na umuulan. Nang ihagis mo sa akin ang 1,000,000 piso. At ang ama ni na Miguel at Maria, ang papel na may pirma mo ay nasa aking safe pa rin. Nang ako at ang aking mga anak
ay hinamak ng iyong asawa. Nasaan ka? Tahimik ka? Takot na mawala ang iyong upuan? Anong karapatan mo ngayon ang humingi ng kahit ano sa akin? Pinindot ko ang intercom button. Andrew, dalhin mo ang kontrata sa Megabuild Conglomerate. Pumasok si Andrew. Kinuha ko ang panulat at inikisa ng malaking X ang unang pahina ng kontrata. Opisyal kong ipinapahayag. Ang Prime Build Resources ay unilaterally na pinawalang bisa ang kontrata. Babayaran namin ang mga multa at ang kargamento ng marmol ay agad na ibebenta sa inyong pangunahing kakumpetensya. Sumigaw si Demetrius ng malakas at kumaripas patungo sa akin. Ngunit hinila siya ni Andrew at ng mga guwardiya palabas ng opisina. Ang kanyang mga sigaw ay namatay sa elevator. Nakatayo ako sa bintana. Tapos na ang pagbagsak. Sa tanghali, ang balita tungkol sa pagkasira ng kontrata ay bumulaga sa komunidad ng negosyo. Bumagsak ang mga stock ng Megabuild Conglomerate. Agad na sinisante si Demetrius. Nagsimula ang biyana ng investigasyon sa kanyang mga financial scheme upang gawin siyang scapegoat. Sa gabi, habang naglalaro ako kasama ang mga bata, tumunog ang telepono. Si Margarita, ngunit iba na ang boses. Ana, ikaw. Niloko mo ako. Ikaw ang chairman ng Prime Build Resources. Bakit hindi mo sinabi? Umiiyak siya sa telepono. Hindi ko kayo niloko. Kayo ang, dahil sa inyong pagmamataas, ay hindi nag-abala upang malaman kung sino ang inyong kinakaharap. Ngayong umaga, gusto ninyo akong lumuhod. At ngayon ang inyong pamilya ay nasa kaguluhan dahil sa inyong katangahan at kataksilan ng inyong asawa. Pakiusap, Ana. Bulag ako. Magkano ang gusto mo? Babayaran ko lahat. Iligtas mo ang Megabuild Conglomerate. Inatake sa puso ang aking ama. At ang bastardong Demetrius na iyon, pinalayas ko na. Pinaasikaso ko na agad ang annulment namin. Pakiusap, bawiin mo ang iyong desisyon. Lumuluhod ako. Napakadali rin siyang itinapon katulad ng ginawa niya sa akin noon. Karma. Ria, ang negosyo ay digmaan. Ang kontrata sa iba ay napirmahan na. Ayusin mo ang iyong pamilya. At tungkol kay Demetrius, iyan ay problema mo. Huwag mo na akong tawagan. Ibinaba ko ang telepono, ngunit alam kong si Demetrius, na nawalan ng lahat ay susubukan pa ring gumawa ng isang bagay. Tapos na si Miguel sa paggawa ng Lego Castle. Mama, naparusahan na ba ang masamang tiyo na iyon? Oo, mahal ko. Ngumiti ako. Ang mga nanakit sa atin ay laging napaparusahan. Ngunit nagkamali ako. Ang isang hayop na nasukol ay nagiging pinakamapanganib. Sa hating gabi, habang bumubuhos ang bagyo sa labas ng bintana, may nagsimulang walang humpay na kumatok sa aking pinto. Sa kamera, nakita ko si Demetrius. Basang-basa, magulo ang buhok, binubugbog niya ang pinto. May sinisigaw. Ang pulubi mula sa nakaraan ay gumapang sa aking pintuan. Ang katok sa pinto, sa gitna ng gabi, ay parang eksena mula sa isang murang horror film. Si Demetrius ay parang isang nasugatan. Baliw na hayop, itinapon siya. Hinarangan ang lahat ng kanyang account. Sa loob ng isang araw, mula sa isang makapangyarihang direktor, ay naging isang walang bahay siya. At ang tanging salbabida na kanyang kinakapitan ay ang babaeng minsan niyang iniwan. Hindi ako nagbukas. Inayos ko ang kumot ng mga bata. Mahimbing silang natutulog. Nagbuhos ako ng tubig at umupo sa sofa. Ana, buksan mo. May kasalanan ako. Isang hayop ako. Pakiusap. Buksan mo. Malamig dito. Wala akong mapuntahan. Ana. Hayaan mo akong makita ang mga bata. Miguel. Maria. Si Papa ito. Bumalik na si Papa sa inyo. Kung mahina ako, marahil ay naawa ako. Ngunit ang aking awa ay namatay 5 taon na ang nakaraan. Lumapit ako sa pinto. Tigilan mo na ang pagsigaw, Demetrius. At huwag mong tawagin ang sarili mong papa dito. Walang ganoong masamang ama ang aking mga anak. Ana, sumagot ka. Patawarin mo ako. Lahat ng mga taon na ito
Namuhay ako na parang sa impyerno. Pinahirapan ako ng konsensya. Kay Ria, ako ay parang aso. Minura nila ako. Binulag ako ng pera. Ngayon, ako ay dukha. At naintindihan ko na ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Ana, ikaw ang chairman ng Prime Build Resources. Mayaman ka. Iligtas mo ako. Magsimula tayo ulit. Ipinapangako ko. Magiging mabuting ama ako. Aalagaan ko kayo. Mabuting ama. Nasiyahan ako. Ang isang mabuting ama ay ang taong naalala ang kanyang mga anak kapag itinapon siya sa kalye. Nang ikaw ay direktor, sinubukan mong agawin ang aking mga anak. Nang minura tayo ng iyong asawa, nanahimik ka. Dahil takot kang mawala ang iyong upuan. At ngayon, na ikaw ay dukha, nagpapanggap ka na nagsisisi. Masyadong mura at nakakasulasok ang palabas na ito. Hindi, Ana. Pinilit ako ni Ria na pumirma. Tama na. Sigaw ko. Dumating ka sa akin dahil sa pagsisisi. Kundi dahil nalaman mong may pera ako. Gusto mo akong kapitan? Umalis ka. Hanggat hindi ko tinatawag ang guwardiya, tumahimik siya. At pagkatapos ay nagbago ang kanyang boses. Naging banta. Ana, huwag mo akong isukol. Sa tingin mo, mamumuhay ka ng tahimik? Sa batas, ako pa rin ang ama nila. Pupunta ako sa DSWD, sa social media. Sasabihin ko sa lahat, kung gaano kakalupit na ina, pinaghihiwalay ang mga bata sa kanilang ama. Tingnan natin kung paano ka mananatili sa iyong upuan kapag kinamumuhian ka ng buong bansa. Ngumiti ako at binuksan ang recording ng aming pag-uusap sa telepono. Sige, mayroon akong recording kung saan umiiyak ka. Umaamin na, ikaw ay parang aso sa iyong asawa at nagmamakaawa na sustentuhan kita. Sige, ilabas mo ang iyong mga post at ilalabas ko ang recording na ito. Ang iyong pagtalikod sa mga bata at ang ultrasound scan, 5 taon na ang nakaraan. Tingnan natin kung sino ang isusumpa ng lipunan. Ang isang malakas na single mother o ang isang taksil na nagbebenta ng sariling dugo. Gusto mo ng digmaan? Makikipaglaban ako sa iyo hanggang sa huli. Sa likod ng pinto, namayani ang katahimikan. Narinig ko ang kanyang mahinang paghinga. Pagkatapos ay narinig ang mga paghakbang. Napapalayo sa koridor. Natakot siya. Naintindihan niya. Nawala na siyang armas. Kinabukasan, nang buksan ko ang pinto, may maliit na pool ng tubig sa doormat. Umalis si Demetrius. Ito na ang katapusan. 3 buwan pagkaraan. Bumalik sa normal ang buhay. Nagdadala pa rin ako ng mga bata sa nursery school gamit ang scooter. Ganap kong ipinasa ang pamamahala ng kumpanya kay Andrew. Nagkaroon ako ng mas maraming oras para sa sarili ko at sa mga bata tungkol kay Demetrius. Sinabi ni Andrew na umalis siya ng Maynila. Sa ganoong reputasyon, walang kumpanyang tumatanggap sa kanya. Bumalik siya sa kanyang bayan at nagbukas ng isang maliit na tindahan ng mga materyales sa konstruksiyon. Inilagay ng tadhana ang lahat sa tamang lugar. Ngunit may isang tanong na kailangan kong sagutin para sa mga bata. Isang maaraw na linggo sa parke. Tinawag ko ang mga bata sa akin. Mga kayamanan ko. Naaalala ninyo ba ang tiyong iyon na may mga laruan? Oo. Maingat na sagot ni Miguel. Sabi mo, hindi siya kasama sa aming pamilya. Ngayon, gusto kong ikuwento sa inyo ang totoong kuwento tungkol sa aming pamilya. Malumanay akong nagsimula. Dati, nang kayo ay napakaliit pa, kami ng tiyong iyon ay isang pamilya. Siya ang kasama ko sa paglikha sa inyo. Ngunit ang pagiging ama ay hindi lang paglikha ng mga anak. Nangangahulugan ito ng pagmamahal, pagprotekta, at pagiging nasa tabi sa oras ng pangangailangan. Hindi niya ito nagawa. Pinili niya ang ibang buhay, kung saan mas maraming pera, ngunit wala tayo. Kaya't nagpasya si Mama, na palakihin kayo ng mag-isa. At sa loob ng 5 taon na ito, ako ang naging mama at papa ninyo. Mama, nasaan na siya ngayon? Tanong ni Maria. Malayo na siya sa lugar na dapat niyang puntahan. Mama, tiningnan ako ni Miguel sa mata.
Kung siya ang aming papa, dapat namin siyang tawaging ganoon. Dapat kaming manirahan kasama niya. Iyan ang inyong pagpili. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay. Hindi ko ito ikinukuwento upang ipagbawal kayong makipag-usap sa kanya o kamuhian siya. Gusto ko lang malaman ninyo ang totoo. Ang dugo ay ibinigay ng kalikasan, at ang pamilya ay itinayo sa pag-ibig at pag-aalaga araw-araw. Kung kayo ay lumaki at gustong makita siya, hindi ako pipigil. Ngunit ano ang nararamdaman ninyo ngayon? Matagal na nanahimik ang mga bata. Pagkatapos ay tumayo si Miguel at matatag na sinabi, "Hindi ko siya gusto." Pinaiyak niya si Mama, at ang mga nananakit sa mga babae ay masama. Hindi ko kailangan ng papa. May mama ako. Ikaw ang aking superhero. At ang aking reyna. Oo. Dagdag ni Maria. Niyakap ako. Mas masarap magluto si mama kaysa sa lahat. Hindi kami aalis. Mananatili kami kay mama. Namuo ang luha ng kaligayahan sa aking mga mata. Ang katotohanan ay hindi sila nasaktan. Ginawa nila ang kanilang pagpili. Ang dugo ay walang halaga kumpara sa pag-ibig. Niyakap ko sila. Ang desisyon na sabihin ang totoo ay tama. Ang multo ni Demetrius ay hindi na kailanman guguluhin ang kapayapaan ng aming pamilya. Ika-6 na taon ko, na bilang isang single mother. Nakatayo ako sa balkonahe, na may tasa ng kape, tinitingnan ang nagigising na lungsod ng Maynila. Ang lahat ay nakaraan na. Ang kwento tungkol sa dating asawa, na sumira sa karera ng kanyang asawang taksil, ay nakalimutan na ng mundo ng negosyo. Nanalo ako. Ngunit hindi kay Demetrius o Margarita. Nanalo ako sa mga pangyayari, sa mga paghuhusga, at sa sarili kong kahinaan. Pumasok ako sa kwarto. Nagtatalo ang mga bata tungkol sa isang libro. Mama, itinago ni Miguel ang aking prinsesa book. Hindi. Siya mismo ang naglagay nito. Sa ilalim ng mesa, tumawa ako, lumapit at niyakap sila. Sige, mga superhero, maghanda kayo. Ngayon, kakain tayo ng pizza. At pagkatapos ay pupunta sa zoo para tingnan ang mga dirap. Yehey! Sigaw nila, na may mga matang nagniningning sa tuwa. Pinagmamasdan silang nagtatawanan. Habang nag-aayos ng damit, nakaramdam ako ng walang hanggang kapayapaan. Sabi nila, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mamuhay ng mabuti. Ngunit naintindihan ko na ang pinakamataas na anyo ng paghihiganti ay ang pagpapatawad. Hindi ang pagpapatawad sa mga nanakit sa iyo, kundi ang pagpapatawad sa sarili upang palayain ang iyong kaluluwa para sa isang maliwanag na hinaharap. Madalas akong sulatan ng mga babae na nasa parehong sitwasyon. Palagi ko silang sinasagot ng isa lang, "Huwag na kayong umiyak at magsimulang kumita." Ang pag-aasawa ay isang paglalakbay. Ang iyong kasama ay maaaring bumaba sa kalagitnaan ng daan, at kung hindi mo matututunang patakbuhin ang sarili mong barko, ito ay lulubog. Ang pinakamalakas na sandata ng isang babae ay hindi ang luha o kagandahan, kundi ang talino at kalayaan sa pananalapi. Ang perang kinita mo sa sarili mong pagsisikap ay bibili sa iyo ng dignidad, kalayaan, at seguridad para sa iyong mga anak. At huwag maghasik ng puot sa puso ng inyong mga anak. Sabihin ninyo sa kanila ang katotohanan. At sila mismo ang pipili sa liwanag. Kung ikaw ay nasa ilalim, kung ikaw ay pinagtaksilan, umiyak ka ngayon. At bukas, punasan mo ang iyong mga luha, maglagay ng lipstick, at lumabas para kumita. Mamuhay ka ng napakaliwanag, upang ang mga tumalikod sa iyo ay masilaw sa iyong kinang. Kahit na gumuho ang langit ngayon, bukas ay sisikat pa rin ang araw. At sa bahay na ito, sa ilalim ng aking proteksyon, ay tanging tawa, pag-ibig, at tagumpay lamang ang mananatili. Ang dating asawa ko ay pinilit akong pumirma sa mga papeles para sa annulment habang hawak ko ang ultrasound scan ng aming kambal. Para